Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udo, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Nobyembre 13, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 42 días na lang, kag-Paskwa na. Sa giyapon ni mo lagari mo ang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas gakaalarma sa kadamon sa nga illegal nga droga nakakonpiskar sa buy-bust operation diri sa syudad sa nga Iloilo. Sang damlag lang kung madumduman ninyo, masobra 20 milyones pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakonpiskar na recover sa aton siniiyang kapulisan sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa may distrito sang Haro. Sa biyag bahin alias Love nga ginapahig sang pamilya ulihi nga nakaupod ni Christopher Cabal Quinto sa Banwa sa San Miguel, wala na balang presensya sa Bulilao, Mandurriao. May pagani matumod kung sino itong alablab, buhay na sa Bulilao na yon. Sa Piyakabahin, Bureau of Fire Protection 6, ginapabaskog pa ang kampanya sa seguridad sa publiko sa paggamit sa firecrackers subong nga holiday season. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita presyo sa Noche Buena products nagsaka nasapuan nga bangkay sa barangay Kabugaw sa Banwa sa New Lucena. May nakitaan nga kahoy sa iya sining tupad kag ginapatihan posible gingamit sa paglampo sa iya sining ulo. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa swerte o kon sa 1-2 panalo ng Bombo Radio at Star FM Part 22 promo. 6.5 million pesos ang kabugusan sining premyo ginapangatag sa mga kabombo naton. Yara na kita karon sa week number 4. Week number 4 na kita. So ang inyo siniiya nga isulat nira sa inyo nga mga entries kung maghulog kamo sa istasyon sa Bombo Radio or sa mga drop-box stations, sa mga drop-box centers rather, sa aton siniiya nga mga promo or mga lugar nga ginpambutangan naton sa mga drop-box mga biyan. Ihulog ninyo, ang week number is week number 4. Sa aton sinimagkuturan kag standby man kay magalawag kita sa mga winners naton sa aton sininga daily draw. Pizza 13 na tasubong, pila na lang? 3, 2, 5 tulog na lang kag dugong Bombo 2023 na. A Little Pain, A Life to Gain sa may Isat University or Iloilo Science and Technology University sa may distrito sang La Paz. Kag mayara sang panibag-o siniiyang makabig naton bulig sa mga kabombo naton, no? Paghatag man sa nagakigo sa nga pagtamod, bangod man sa sitwasyon naton sa karon nga di daw halos tanan mahal na. Kabudlay mangita sa kwarta. Aryo, sa mga successful blood donors, magluwas sa panagtag naton nga limited edition dugong Bombo t-shirt on a first come, first serve basis. Snacks, bottled water, hot soup, vitamins, may chance pa kamo nga makadaog sang cash. Pinaagi sa aton exciting paraffle pagkatapos sang activity. Tipunon ang mga pangalan sa mga successful blood donors, isulat ini sa papel, isulod sa raffle box, kag magagabot kita sang mga winner. Ari ang mga sarang mga daog. 5 kabilog ang mga daog sang tag 1,000 ka pesos. No? 1,000 ka pesos. 5 bilog. 1 kabilog ang mga daog sang 2,000 pesos.
Isa man ang mga daog sang 3,000 pesos, isa man ang mga daog sang 4,000 pesos, kag ang pinakaswerte sa tanan, mahimo makadaog sang 5,000 pesos. Ang cash, makuha mo insigida kung ara ka sa venue, pero kung makapauli ka na, may tubtob 8:00 sa aga pagka-Domingo, November 19, 2023, sa pag-claim sa imo sininga promo or sa imo sininga premyo rather diri sa istasyon sa Bombo Radio. Sa liwat, sa mga successful blood donors lamang ang may tsansa nga makadaog sang aton sininga cash sa aton nga raffle by November 18. Sa aton sininga kabombo, kung successful blood donor ka, may tsansa kaya magdaog sang dalag ko nga cash prizes. Iban pagin nga mga impormasyon, balikan naton sa paray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bank. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Mga kabombo at Caster Nation, sa Christmas countdown, 42 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itinalaga si Rafael Consing bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Samantala, ang kasarinlan ng Board of Directors na mamamahala sa Maharlika Investment Fund at mapagkakatiwala ang oversight bodies, tiniyak yan sa revised implementing rules and regulation ayon sa Department of Finance. Samantala ay sa mga mambabatas sinawag na mapanganib at kulang ng masusing pagsusuri ang nirepasong implementing rules and regulations nitong Maharlika Investment Fund. Samantala, ang pagdalo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa EPIC 2023 nangangahulugan ng dagdag na pamumuhunan sa ating bansa ayon kay House Deputy Speaker Balindong. Halos 100% ng mga nagtrabaho, itong mga poll workers na nagsilbi po sa 2023 Barangay Sangguniang Kabataan Elections, na ibigay na yung kanilang honorarium. Samantalang chairman naman ng Senate Committee on Education, mahigpit na minomonitor ang investigasyon sa pagkamatay ng 2 estudyante sa lungsod ng Taguig, kasabay ng pakikiramay nito sa pamilya. Abangan din mamaya sa ating sports balita, ang Houston Rockets tinalo ang Denver Nuggets sa score na 107-104. Sa international news naman, abangan po mamaya dahil ay yung kasunduhan para palayain ang mga bihag ng Hamas, posible raw ayon sa Israeli Prime Minister na si Netanyahu. Samantala, ang Estados Unidos naman naglunsad ng airstrike sa Iran-backed fighters sa Syria. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Eto, kapapasok lamang mga kabombo, itinalaga na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Mr. Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Si Consing Jr. ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs sa ilalim ng Marcos Administration, kung saan siya ay may pananagutan sa pagpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon ng naturang tanggapan, pagmamaneho sa mga napapanahong paghahatid ng mga proyekto sa pamumuhunan at pagbibigay ng mga rekomendasyon sa patakaran upang isulong ang pamumuhunan at pang-ekonomyang agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Consing ay isang accomplished at multi-awarded C-level executive na may malalim na karanasan sa corporate governance, mergers and acquisitions,
Corporate Finance, Global Capital Markets, Stakeholders Relations at Business Strategy Development. Nagpakita siya ng kahangahangang kakayahan na lumikha ng halaga sa mga siklo ng ekonomiya sa pamamagitan po yan ng mahusay na madiskarteng pamamahala sa pananalapi. Siya rin ay bihasa sa pandaigdigang corporate governance at nagkaroon ng matagumpay na paglipat mula huyan sa Regional Investment Banking tungo sa Senior Corporate Management at Government Advisory. Sa kaugnay na balita naman, pinuri ho ng chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang pinal na bersyon ng Implementing Rules and Regulations nitong Maharlika Investment Fund na magbibigay daw ng otonomiya sa korporasyon na mamamahala rito. Ayon naman kay Manila 5th District Representative Irwin Tieng, ang mas pinagandang probisyon ng Implementing Rules and Regulations na magbibigay ng kalayaan sa Maharlika Investment Corporation Board of Directors sa pamangasiwa ng Maharlika Investment Fund ay isang mahalagang pagbabago sa financial landscape ng ating bansa. Ayon pa kay Congressman Cheng, ang bagong Implementing Rules and Regulation ay isang mahalagang hakbang para maisulong ang kabuuan ng Maharlika Investment Fund at matiyak ang pagkakaroon nito ng tinatawag na transparency, accountability at maayos na pagdedesisyon. Nagpasalamat din si itong nasabing mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa lahat ng mga stakeholders, regulatory bodies at mga eksperto sa industriya na pinagsama-sama ang kalaman upang mabuo ang metikulusong panuntunan. Kumpiyansa naman ng mambabatas sa positibong epekto ng naturang regulasyon sa pagpapaunlad ng financial landscape, pagunlad ng ekonomiya at paghikayat sa mga mamumuhunan ng mga investors dito ho sa ating bansa. Kasabay nito ay nagpaalala ang nasabing mambabatas ng patuloy na pagbabantay at kakayanan na makasabay sa mga pagbabago sa usaping pinansyal sa buong Pilipinas. Kaugnay pa riyan, nagpahayag din ng buong suporta ang Department of Finance sa inamyendahang Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Act. Sa isang statement, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na bubuo ng oversight at risk management bodies para sa Maharlika Investment Fund. Sinabi din nito na tiniyak sa naturang Implementing Rules and Regulation ang pagkakaroon ng kasarinlan ng Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation na siyang mamamahala sa kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa sa pagbuo ng mapagkakatiwalaang oversight at risk management bodies habang pinagtitibay ang pinakamataas na standards sa epektibong pangangasiwa ng pondo. Ipinaliwanag din ng kalihim na pasok sa batas ang mga pagbabagong ginawa sa Implementing Rules and Regulation at layunin nitong magkaroon ng isang matatag na corporate governance structure. Pinagtitibay din niya nito ang commitment ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para mapatakbo o gawing operational na ang pondo bago matapos ang 2023 at epektibong magbigay daan ito para sa full operation ng Sovereign Wealth Fund na magbebentahe sa pangmatagalang paglago ng ating bansa. Paborable din anya ang timing sa pagsasapinal ng Maharlika Investment Fund dahil nagpahayag na ng interes sa naturang investment ang mga local at international investor. Ginawa din ni Secretary Diokno ang pahayag na ito matapos ng ilabas ng Palasyo Malacanang noong araw ng Sabado ang niripasong Implementing Rules and Regulation ng Maharlika Investment Fund na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga nominee na isinumite ng Maharlika Investment Corporation Advisory Body para sa mga mamamahala sa Sovereign Wealth Fund ng ating bansa. Samantala, mga kabumbo, nagpahayag naman ng pagkaalarma ang mga mambabatas na kabilang ho o mga miyembro ho ng Makabayan Black sa nirapasong Implementing Rules and Regulations nitong Maharlika Investment Fund Act dahil sa mapanganib daw ang mga probisyon at kawalan po ng masusing mga pagsusuri o pag-aaral. Sa isang statement, kinwestiyon nitong si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, yun daw hong kapansin-pansin na pagbabago sa probisyon ng bagong bihis na Implementing Rules and Regulations na nagbibigay sa Pangulo ng Anyay Extended Authority. Saad pa ng mababatas na ang pagtanggal sa mahahalagang safeguards at kwalifikasyon sa revised Implementing Rules and Regulations ay nagdudulot ng pagdududa sa posibleng political interference o kawalan po ng tinatawag na check and balance. Ang pagpapalawig ng kapangyarihan anya ng Pangulo para pumili ng Board of Directors ay nagdudulot din ng pagkwestiyon sa independensya at maging yaong integridad ng Maharlika Investment Fund
at naglalagay sa kaban ng bayan sa panganib. Sa ilalim kasi ng nirepasong implementing rules and regulations, binibigyan ng pagkakataon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tanggapin o kung hindi man ay tanggihan ang mga nominee na inirekomenda ng advisory board bilang ang Pangulo ang siyang overseer ng Maharlika Investment Corporation na mamamahala ng pondo. Wala ding nabanggit na kwalifikasyon na kailangan para ho sa regular at maging yung mga independent directors, hindi tulad po ng naunang implementing rules and regulations kung saan nakasaad na isa sa mga criteria ay dapat na mayroong master's degree doon ho sa finance, economics, business administration o kaugnay pang mga larangan. Sa huli, binigyang diin ng mambabatas na mas mahalaga ang pagpamanatili ng mahalagang mga safeguards at kwalifikasyon kesa sa pagkakatwiran na ginagawa para sa mga nasabing mga pagbabago sa ilalim po yan ng implementing rules and regulations. Kabilang na ho dito yung pagbibigay ng karagdagang kalayaan sa Maharlika Investment Corporation Board. Subalit, una nang dinipensahan itong si House Speaker Martin Romualdez yung revised implementing rules and regulations na anyay po protekta laban sa tinatawag na political interference. Sinabi rin ng House Leader na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Maharlika Investment Corporation Board na magkaroon ng kasarinlan bilang pagpapakita ng matatag na commitment para huyan sa good governance na magpapalakas sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ng mga investors at mag-iingganyo ng karagdagang investment para ho sa ating bansa. Samantala, kumpiyansa naman ang isang leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na ang gagawing pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting ay magreresulta sa dagdag na pamumuhunan dito sa ating bansa. Ayon nga sa bagong talagang Deputy Speaker na si Lanao del Sur 2nd District Representative Yeser Alunto Balindong, dadalo sa pagpupulong na gaganapin sa San Francisco, California, USA mula Nobyembre 15 hanggang 17 ang mga malalaking bansa kagaya ng Japan, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Korea at marami pang iba. Sinabi din ni Balindong na ang pagpunta ni Pangulong Marcos ay palaging naglalayong humimok ng karagdagan pang mga dayuhang pamumuhunan na magpapabilis din sa pag-unlad ng ating bansa. Ang naturangang summit ay itinayo noong 1989 bilang isang regional economic forum para sa pagtutulungan ng mga bansa sa Asia-Pasipiko. Ito din ang siyang sumali naman ang Pilipinas sa APEC noong Nobyembre 1989 at mayroon na ito ngayong 21 kasapi. Lumago pa ang ekonomiya ng bansa ng 5.9% sa ikatlong quarter ng 2023, ang pinakamalaki sa Asia, at tinalo pa ang Vietnam, Indonesia at maging ang China. Umabot din sa 1.4 trillion pesos ang naprubahang pamumuhunan sa Pilipinas mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo ng nakalipas na taon. Matatandaan naman na nagsagawa ng investment at trade mission sa iba't ibang bansang Pangulo para makaakit ng mga mamumuhunan dito sa bansa. Oras na natin 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dapat na ikonsidera raw ng mga otoridad ang pagpapadala ng mga supply sa tropa ng Pilipinas na nakaistasyon doon po sa barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre doon ho sa Isla ng Ayungin sa pamagitan po yan ng tinatawag na airdrop. Ito ang inihayag nitong si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa layuning mapigilang maglayag o malagay sa panganib ang mga sibilyang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa kasagsagan po yan ng resupply mission. Ayon pa sa mambabatas, dapat nang tapusin ang nakagawiang ito at inihayag na hindi nito nakikita ang makatwirang paliwanag para sa paggamit ng mga civilian boats at mga crew sa pagdadala ng mga supply sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa naturang warship na nagsisilbing outpost ng ating bansa doon ho sa West Philippine Sea. At ito rin po ay nagsisilbi na o simbolo ng ating soberanya at tinatawag na territorial integrity. Sa halip, maaari niyang gamitin sa resupply mission ang air assets ng Air Force at ng Philippine Navy. Subalit ipinunto rin ng mambabatas na ang panganib na maaring kaharapin ng mga Air Force at Navy personnel sa naturang misyon ay pareho lamang din sa kinakaharap ng mga crew ng mga civilian boats. Gayunpaman, hindi tulad anya ng mga sibilyan na ginagawa lamang ang kanilang civic duty. Ang militar anya ang may responsibilidad para mag-supply sa mga kasundaluhan ng ating bansa doon ho sa Ayungin at protektahan ang soberanya at teritoryo ng ating bansa.
Maari din anyang hingi ng tulong ng mga kaalyadong mga bansa para makibahagi sa airdrops, gayon din ng mga videographer kasama na yung mga magdodokumento sa resupply mission. Ang pahayag na ito ng mababatas ay kasunod pa rin ng muling pambobomba ng China Coast Guard ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa tangkang mapigilan ito. Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Karagdagan pa rin po sa ating mga balita at sa iba pang mga balita, nakatakda naman pong dumating sa bansa ang panibagong batch ng mga overseas Filipino workers na mula ho sa Israel mamayang alas 3 ho ng hapon. Inasang lalapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang sinasakyan ng mga ito na commercial plane. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabuang 37 o 37 ng mga overseas Filipino workers ang sakay ng naturang eroplano na pawang ninais ng makabalik sa Pilipinas. Matapos nga ho ang naging epekto ng labanan sa pagitan po ng Israel at ng grupong Hamas. Ito na ang ika-6 na batch ng mga overseas Filipino workers na napauwi sa Pilipinas. Mula ho yan nang mag-umpisa ang sigalot sa naturang bansa. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na patuloy pa rin nitong aalalayan ng mga Pilipino o mga Pinoy workers na nais nang bumalik sa Pilipinas, lalo na at mistulang magtatagal pa ang kaguluhan doon po sa bansang Israel. Samantala, good news dahil dumating na rin po nitong gabi ng linggo dito sa Pilipinas ang kabuang 48 Pilipino kasama ang kanilang pamilyang Palestinian national na lahat ay mga residente sa Gaza Strip. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Administration Antonio Morales, mula sa 48 individual, nasa 41 dito ay Pilipino, habang 7 naman ang mga Palestinian na karamihan ay mga asawa ng mga Pilipinong inilikas. Lahat din anya ng mga ito ay permanente ng residente doon sa Gaza Strip. Kabilang din ang mga ito sa 56 na inilikas na nakatawid ng ligtas patungong Egypt noong araw po yan ng Sabado. Subalit 14 sa kanila ay bumalik sa Gaza matapos ngang hindi payagan ng border guards doon sa Egypt ang kanilang pamilyang Palestinian na makapasok sa kanilang bansa. Sa isang statement ng Department of Migrant Workers naman, ibinahagi ng ahensya na isa sa mga ito ay si Noraline Pagagaw na natatanging overseas Filipino worker sa ikalawang batch na ni-repatriate mula sa Gaza. Si Pagagaw ay isang domestic worker mula sa Kuwait na sinamahan lamang ang kanyang employer patungong Gaza para sa isang buwang bakasyon nang sumiklab ang giyera sa katimugang bahagi ng Israel noong Oktubre 7. Pinayagan naman siya ng kanyang employer na makabalik dito sa bansa para na rin sa kanyang seguridad. Samantala, nakatawid na sa Rafah border patungong Egypt yung panibagong batch ng 13 mga Pilipino mula sa Gaza ngayon pong araw ng Lunes sa gitna pa rin po yan ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan po ng Israel at ng grupong Hamas. Inaasahan na makakarating sa Cairo, Egypt ang nasabing mga Pilipino kasama ang kanilang mga asawa at mga kamag-anak na Palestino matapos sumakatawid sa Rafah border. Sa ngayon, nasa 20 mga Pinoy pa ang nasa Gaza na tumangging tumawid sa naturang border. Kaugnay pa rin po nito, nanawagan itong si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa natitirang mga Pilipino doon sa Gaza na samantalahin ang pagkakataon na lumikas habang nanatili pang bukas ang Rafah border crossing. Sa iba pang mga balita, nagpapagaling pa rin sa ospital ang isa sa mga Pinoy na nasugatan sa ginawang pag-atake ng militanteng Hamas sa Israel noong Oktubre 7. Ito ay nakakonfine pa rin sa Ichilov Hospital sa Tel Aviv sa naturang bansa. Ayon nga sa Overseas Workers Welfare Administration sa Israel, maayos na ang kalagayan ng Pinoy na si Joey Pagsulingan, ngunit sumasailalim pa rin ito sa therapy. Samantala, binisita rin ng OWA Israel ang Pilipina na asawa ng isa sa mga Pinoy na namatay sa pag-atake. Binigyan kaagad naman ng counseling ng social workers mula sa Department of Migrant Workers ang nasabing Pinay. Ang nasabi ring Pinay na binigyan ng counseling ng social worker mula sa Department of Migrant Workers. Napag-alaman rin na nagsilang ito ng isang sanggol na lalaki noon po yang nakalipas na linggo. Samantala, pinamamadali na ng pamalaan yung pong pagpapauwi sa mga Pinoy na apektado naman sa pambobombang ginawa nitong bansang Russia sa civilian cargo vessel na papasok ho sana sa puerto o pantalan ng Odessa. Doon po yan sa Black Sea at nangyari po ito nung araw ng Miyerkules itong nakalipas na linggo.
Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, labis na napinsala daw ho yung barko na tinamaan po ng missile at hindi na nito kaya pang maglayag dahil sa nangyari pong pagsabog. Ayon sa opisyal, kailangan nang mapauwi ang mga biktima dahil tiyak na nakakaranas sa mga ito ng trauma. Kasalukuyan na rin, anya, yon pong kanilang ginagawang pakipag-ugnayan sa Manpower Agency upang mapadali ang pag-uwi sa mga marinong Pinoy. Ayon pa kay Administrator Ignacio, plano nilang bago sumapit ang Kapaskuhan o ang Pasko ay makakasama na ng mga marinong Pinoy ang kani-kanilang mga pamilya dito yan sa Pilipinas. Kumuha naman tayo ng pag-uulat sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Ang Department of Agriculture may nakikitang distortions sa presyo ngayon ng itlog at ng manok. Kaugnay niya, nalamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Department of Agriculture na may nakikita silang ng aabuso sa presyo ng livestock and poultry products bago pa man ito makarating sa mga retailers. Ang presyo ng manok sa mga palengke ngayon ay naglalaro sa 200 hanggang 220 pesos per kilo. Pero ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, batay sa price monitoring ng DA, nasa 180 hanggang 190 pesos ang prevailing price nito, habang ang cold chicken naman ay nasa 130 hanggang 220 pesos ang isang buong manok. Ang presyuhan naman ito sa farm gate ay nasa 80 hanggang 90 pesos. At ayon kay de Mesa, dapat ang patong ay nasa 50 hanggang 70 pesos lamang. Kaya naman ayon sa opisyal, tingin niya ay may nang aabuso sa presyuhan bago pa man ito makarating sa palengke. Sa itlog naman, sa ilang palengke umaabot na sa 10 piso ang presyuhan ng kada piraso. Pero batay sa bantay presyo ng kagawaran, nasa 9 pesos and 50 centavos lang ang presyo nito. Ang farm gate price sa Luzon, ang average ay nasa 7 pesos. Ayon sa opisyal, dapat ay nasa 5 hanggang 30 centavos lang ang dagdag sa presyo dito. Pero ang average price sa monitoring ng kagawaran sa mga palengke, nasa 8 pesos and 12 centavos o mas mataas pa. Ang low price range sa monitoring nila ay nasa 7 pesos habang ang high price range naman ay nasa 9 pesos and 50 centavos. Tiniyak ni de Mesa na gaya ng mga hakbang na ginagawa sa bigas ay bubusisiin rin nila ang presyuhan ng iba pang agri-products para makita kung saang parte ng value chain nagkakaroon ng pag-aabuso. At kung meron man anya ay matiyak na ang presyuhan ay tama lang at nararapat at dapat na matigil ang pang-aabuso. Samantala, bagamat mataas ang demand ngayon ng manok dahil magpapasko, binigyang diin ni de Mesa na mataas pa rin ang produksyon ngayon. Sa itlog naman, inaasahan na rin talaga raw na tataas ang presyo dahil sumisipa lang ang presyo nito tuwing pasukan dahil kadalasan ay baon ito ng mga estudyante. Ngayon din tuwing magpapasko dahil gamit ito sa pagluto gaya ng leche plan, cake at iba pa. Kagaya nung sa bigas ay yan ang pagsisumikapan ng ating kalihim ng ating AMAS at saka ng ating Inspectorate at Enforcement Office na busisiin talaga itong mga presyuhan na makita kung saang parte ng value chain nagkakaroon ng pag-abuso kung meron man at matiyak na yung presyuhan talaga ay yung tama lamang at nararapat. Kasi talagang kung may pang-abuso, talagang dapat matigil yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Oras na natin mga kabumbo, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago sa mga malalaki pang balita na kahanay po sa ating palatuntunan mga kabumbo, naging bagyo na po ang binabantayang low pressure area sa labas ho ng bansa. Gayunpaman, hindi pa rin daw ho ito nakakapasok sa teritoryo ho ng Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility. Sakali po makapasok ang naturang bagyo mga kabumbo Star Nation, ito ho ay tatawaging kabayan. At sa naging update nga ho natin kaninang umaga, maaari pong magpapaulan ang naturang bagyo sa ilang bahagi po ng Mindanao hanggang dyan sa bahagi po ng Visayas area. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines sa pamagitan po ng ating Bombo Radio Philippines Weather Center para sa karagdagan pa mga pagbabago o development dito po sa binabantayang sama ng panahon. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian, nabigyan na po ng honorarium ang nasa halos 100% ng mga poll workers na nagsilbi sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Batay ho sa pinakahuling datos ng Commission on Elections, 99.45% ng mga nagsilbing electoral boards ang nabigyan na ng kanilang mga honorarium at allowance, samantalang 99.50% naman sa mga nagsilbing DepEd supervising officers at 99.33% para ho yan sa mga Department of Education support staff. Patuloy naman ang panawagan po ng Commission on Elections sa less than 1% na hindi po nabibigyan ng honorarium na agad makipag-ugnayan sa kanilang mga election officers para maibigay na ang kanilang bayad. Noong pong Oktubre at 30 nang isinagawa ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, kung saan libo-libong mga guro ang nagsilbi sa natura pong halalan. Ilan sa mga ito ay umatras din dahil sa banta sa mga lugar kung saan sila dapat ay magsilbi. Samantala, binigyang din naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng talakayin ulit sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang 24 billion pesos na pondo ng Department of Foreign Affairs sa taong 2024 kahit una na itong inaprubahan. Ito ay upang matalakayan niyang usapin kaugnay sa pag-i-issue ng Philippine passports sa mga dayuhan na nagpanggap na mga Pinoy. Nababahala ang senador na maaaring makaapekto sa seguridad ng ating bansa ang naturang gawain. Una na ngang binawi ng Senado ang plenary approval sa proposed 2024 budget ng Philippine Statistics Authority dahil sa aligasyon ng pagpapalabas ng authentic birth certificates sa mga dayuhan na ginagamit sa pagkuha nila ng Philippine passports. Kung maalala rin, kinumpirma ng Bureau of Immigration na may 10 dayuhan ang naharang sa paggamit ng pasaporte ng Pilipinas subalit hindi makapagsalita ng Filipino language. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, patuloy pa rin ang isinasagawa nilang investigasyon sa naturang issue. Ikinababahala naman ng Council for Welfare of Children ang sinapit po nitong 2 estudyante sa Signal Village National High School sa Taguig City na una pong natagpo ang patay at pinaniwalaang sila mismo ang kumitil sa kanilang buhay. Ito'y kasabay ng pagpapaabot ng natura pong konseho sa pakikiramay nito sa mga naulilang pamilya ng 2 nabanggit na bata. Sa inilabas na statement ng naturang konseho, nakasaad dito ang pakikiisa ng buong konseho sa pamunuan ng Department of Education, mga local government unit ng Taguig, mga magulang at mga estudyante na magkaroon ng agarang investigasyon at matukoy ang tunay na nangyari sa 2 mga estudyante. Nakahanda rin umano ito na tumulong sa anumang paraan na makakaya ng konseho upang mabantayan ang kapakanan ng mga kabataan. Samantala, nanawagan din ang naturang konseho sa mga magulang na subaybayan ang kanilang mga anak, hindi lamang sa kanilang aspetong pisikal kundi maging sa kanilang mental na kapasidad. Ayon sa konseho, kailangang magsama-sama ang mga magulang at ang kagawaran ng edukasyon upang magabayan ang mga bata at mabigyan ng sapat at naaakmang mga pag-aaruga. Mabilis namang nirespondihan ng Philippine Coast Guard ang isang matandang pasahero na nakaranas ng critical na health emergency habang sakay ito ng barko sa May Calapan Port, Oriental Mindoro. Sa panahon ng loading o sa kasagsagan ng loading operations, isa sa mga tripulante ng barko ang nag-alerto sa Philippine Coast Guard at maging sa Philippine Ports Authority na isang 62 anyos na pasahero ang nakaranas ng biglang pagkahilo na umantong sa pagkawala ng malay at kawalan ng tugon sa ibinigay na first aid. Natukoy naman sa ang residenteng ito ng Bungabong, Oriental Mindoro at hinihinalang may dati ng karamdaman. Kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Oriental Mindoro, mabilis na inihatid ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Ports Authority ang pasyente sa pinakamalapit na ospital para sa kinakailangang medical na intervention. Payo naman ng mga otoridad sa mga may dati ng iniindang sakit na maglalakbay, magpasama po kayo sa inyong kaanak o sino mang malapit sa inyo para magsilbing guide o kaya naman ay makapagbigay ng impormasyon kung sakaling may maitalang medical emergency. Samantala, nanawagan po ngayon ang Manila Economic and Cultural Office sa mga law enforcement agencies ng ating gobyerno na
habulin yung mga recruitment agency na naniningil ng malaking halaga ho ng pera sa mga Filipino student na sumasailalim daw sa scholarship program doon po sa bahagi ng Taiwan. Ayon kay MECO Chairman Silvestre Bello III, dapat na ilagay ng Department of Migrant Workers sa blacklist yung umano'y placement operator na naniningil ng malaking halaga ng pera. Batay ho kasi sa report, umaabot daw sa 45,000 pesos, yun pong sinisingil ng recruitment agency bawat isa sa 32 o 32 na mga Pinoy scholar na dumating doon ho sa Taipei, doon sa Taiwan. Ang halaga na ito ay para umano sa kanilang airfare, visa at maging sa Overseas Employment Certificate para sa mga Pilipinong mag-aaral. Pero ang sabi ho nitong dating Secretary Bello na ang mga estudyante ay hindi nangangailangan nitong Overseas Employment Certificate at hindi nila kinakailangang sumailalim sa Pre-Departure Orientation Seminar o ito yung mas kilala bilang PIDOS dahil hindi naman daw ho sila mga overseas Filipino workers kundi sila ay mga estudyante. Ang dapat lamang anyang gastusin ng mga Pinoy scholars ay 10,000 piso o 10,000 pesos para ho yan sa one-way ticket at 2,000 pesos o 2,400 pesos para ho yan sa student visa. Sa mga karagdagan pang balita, suportado ni Iloilo Representative Janet Garin ang pagbuhay sa panukalang batas at maipasa ng Kamara ang half-cup rice serving sa mga restaurants. Layunin nito na maiwasan ang pagkakasayang ng kainin o ng mga kanin, maipromote din ang balanse at sustainable eating habits at tinitiyak ang mas malusog na bahagi ng pagkain. Iminumungkahi din ng mambabatas na dapat ding piliin ng mga may-ari ng restaurant ang mga sweet potato fries kaysa sa regular na potato fries, hindi lamang para magdagdag ng masarap na twist sa mga pagkain, kundi para mapahusay din ang nutritional value. Ayon sa doktorang mambabatas, ang kamote ay mayaman sa vitamin A at fiber na nagtataguyod ng kalusugan ng mata at pangkalahatang kagalingan. Ang paggawa naman ng simpleng switch na ito ay umaayon sa lumalaki din na mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain sa industriya ng kanin. Naniniwala din ang kongresista na ang mataas na reliance o pagdepende sa kamote ay magpapalakas sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at makakatulong din sa paglago ng agrikultura sa loob ng komunidad. Iginiit din ni Representative Garin na walang kamote ang dapat mabulok at panahon na para ipatupad ito sa ating bansa. Ang pahayag nga ng mambabatas ay bunsod na rin yan ng ulat na maraming kanin ang nasasayang at itinatapon na lamang. Oras na natin, mga kabombo, meron na lamang ho tayong 27 minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa dagdag pang mga pagbabalita, iniulat ho ng Department of Trade and Industry, yun pong tuluyan ng paglagda nitong si Secretary Alfredo Pascual sa Implementing Rules and Regulation para ho yan sa One Town, One Product Law. Maalalang unang ipinasa ang naturahong batas upang mabigyan ng tulong at maprioridad ang mga produkto maging yung kapakanan ng mga bayan at mga syudad sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa naging pahayag naman itong si Secretary Alfredo Pascual Jr. ng Department of Trade and Industry, sinabi nitong magbibigay daan yung naturang batas upang mapalago pa ang mga industriya na pangunahing focus ay ang mga produkto ng bawat lokal na pamahalaan. At maliban ho dyan, masusuportahan niya ang mga micro, small and medium enterprises o katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa produksyon at paghahanap ng mga produkto o akmang mga produkto na magsisilbi na ring representasyon ng mga local government units. Umaasa rin ang kalihim na lalo pang ipagmamalaki ng mga residente yung mga pangunahing produkto na gawa mismo sa kanilang mga lugar, na siya naman pong magiging identity ng mga bayan kasama na yung mga syudad na kanilang nakagisnan. Na mga karagdagang pag-uulat, ang Metropolitan Manila Development Authority, Philippine National Police, High Patrol Group at Land Transportation Office mangunguna sa operasyon hinggil sa pagpatay ng mas malaking multa sa mga hindi po otorisadong sasakyan na dumaraan po doon sa kahabaan ng EDSA bus lane. Mamaya atin pong babalikan ang report ng ating kasama na si Bombo Tropio Anuada Jr. Samantala muna sa iba munang mga balita. Abangan din po ninyo mga kabombo, kaugnay pa rin po ng balitang yan. Ngayong araw na rin po ang opisyal na implementasyon nitong mas mataas na penalty o mga multa para ho sa mga kababayan po nating napapadaan o dumadaan
doon sa EDSA bus lane. No? Ito hong bus lane na ito ay supposedly para lamang po sa mga bus. Kaya nga po ito tinawag na EDSA bus lane. Pero dahil nga ho may mga dumadaan na ibang mga sasakyan, kasama na ho dyan yung mga motorsiklo, kaya ho nagkakaroon ng pagpataw ng mas mataas na multa o mas malaking multa kumpara sa dati hong ipinapataw sa mga kababayan po nating dumadaan po dyan. Abangan po yan mamaya. Sa iba pang mga balita, nasamsam na ho ng Bureau of Customs itong 27.6 na milyong piso na halaga nitong mga sigarilyong ipinuslit daw doon po sa Davao City sa bahagi po ng Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na naharang nila yung barkong nagdadala ng mga kontrabando sa karagatan na sakop po ng Davao Gulf na humantong sa pagkakakumpiska ng 717 master cases. O ito ay katumbas ng 85,850 na mga rim ng sigarilyo na iba't ibang brand, mga kabombo. Isang master case na may lamang 50 o 50 karton ng sigarilyo at maliban ho dito, kasama rin po dito ang isang karton na may 10 packs o 10 pakete ng 20 sigarilyo bawat isa. Ang mga naturang sigarilyo ay madalas pong ipinupuslit sa maritime boundary ng Malaysia na siya pong tinatawag na Southern Backdoor ng Pilipinas. Diyan po sa bahagi na po ito ng Mindanao. Maalala na noong pong Nobyembre 6, ang Bureau of Customs Davao at Naval Forces Eastern Mindanao ay nagsagawa ng inspeksyon sa isang motorbangka kung saan natagpuan po nila yung mga smuggled na sigarilyo at kasabay po niyan, binigyang diin na nila na ang naturang illegal na gawain ay nagre-representa ng tinatawag na grave violation of customs regulation, kasama na ho yung tinatawag na evasion of substantial taxes. Ang Bureau of Customs Davao ay nag-issue na rin po ng warrant sa mga nakumpiskang sigarilyo na nakapaloob ngayon sa isang bodega o isa pong warehouse. Samantala, yung pong motorbangka naman ay nasa kamay na ng Enforcement and Security Service ng Davao City. Oras natin, meron na lamang tayong 23 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 12 o alauna ng hapon. Balikan po natin ang report mula kay Bombo Tropio Anuada Jr. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa EDSA bus lane. No? Yung mga usapin na kaugnay pa rin po dyan. Ang Metropolitan Manila Development Authority, ang Philippine National Police Highway Patrol Group, kasama na po dyan ang Land Transportation Office, mangunguna raw sa operasyon hinggil po sa pagpataw ng mas mataas na multa sa mga hindi po otorisadong sasakyan na daraan sa EDSA bus lane na siya nga pong epektibo na po ngayong araw na ito, Nobyembre 13. May nakuhang report po dito si Bombo Tropio Anuada Jr. Kasado na ngayong araw ang pagpataw ng mas mataas na multa sa mga hindi otorisadong sasakyan na daraan sa EDSA bus lane. Ito ang sinabi ni Undersecretary Procopio Lipana, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay sa kabila ng hiling ng ilan na wag na muna itong ipatupad. Unang-una, pag ikaw ay pumasok sa bus lane, talagang intentional na ikaw ay magbabiolate ng batas trapiko sapagkat very specific yan, exclusive bus lane. Pumasok ang ibang sasakyan sapagkat alam mo naman ang natin dito para mabilis nating maitransport ang ating mga mananakay. Ayon sa napagkasunduan ng pamahalaan, mumultahan ng 5,000 ang motorista sa unang paglabag, 10,000 naman sa ikalawang paglabag at 1 buwang suspensyon na kailangan pang sumailalim sa isang seminar. 2,000 pisong multa naman sa ikatlong paglabag at 1 taong suspensyon ng lisensya. At 300,000 piso sa ikaapat na paglabag at maaring ma-revoke pa ang lisensya ng motorista. Ngayong araw ay pinangunahan mismo ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang mangunguna sa operasyon kasama si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, mga opisyal ng PNP Highway Patrol Group at mga kawani ng MMDA. Kaugnay nito, nanawagan si Lipanas sa mga motoristang mahuhuli dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Mabigat anya ang kaparusahan kapag ginawa ito ng mga motorista. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mas maraming kabataang Pilipino naman ngayon ang mas gustong magtayo ng sariling negosyo at magkaroon ng iba't ibang racket o sideline sa halip na manatili sa isang trabaho na pangmatagalan. Batay sa pag-aaral ng isang grupo na nag-survey sa mga kabataang Pilipinong edad 16 hanggang 26 na taong gulang na kabilang sa henerasyon na tinatawag na Gen Z o Zoomers, 28% ang nagsabing mas gusto nilang magtayo na lamang ng sariling negosyo.
26% ang nagsabi na kung maghahanap buhay man sila, mas gusto nila na flexible ang kanilang oras sa trabaho. 24% naman ang nagsabing mas gusto nilang magkaroon ng mas maraming sideline o gig kaysa isang full-time na trabaho. Ayon naman kay Dr. Fernando Paragas, ang Dean ng UP College of Mass Communications, lumalabas sa pag-aaral na hindi lang basta trabaho ang hinahanap ng mga Gen Z ngayon dahil mas mahalaga sa kanila na magkaroon ng makabuluhang karera na akma sa kanilang personal lifestyle at profesional na mga layunin. Lumabas din sa naturang survey na numero 1 prioridad ng mga kabataang empleyado ang pagkakaroon ng magandang health benefits sa trabaho, malapit lang ang trabaho sa kanilang tahanan at pangatlo naman sa kanilang wish list ang masayang work environment. Habang nasa pang-4 lamang sa listahan ng prioridad ng mga kabataan ngayon ayon sa PhilCare Survey ang kanilang sweldo. Oras na natin, 19 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, mga kabombo, nagbabala naman tuhong pamunuan ng Department of Labor and Employment ukol po sa mga ibinebenta raw na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o ito yung mas kilala bilang mga tupad uniforms. Na-monitor kasi ng natura pong ahensya yung paglabas ng mga uniform na isinusuot lamang ng mga benepisyaryo dapat ng naturang programa. Pero ayon sa Department of Labor and Employment, lumalabas na may mga nagbebenta ng mga naturang uniforme lalo na sa online platform kung saan ay maaari pong bilhin ito ng mga hindi naman po benepisyaryo ng naturang programa. Ang katwiran ng Department of Labor and Employment, yung mga uniforme ng tupad ay libre at ipinamimigay lamang sa mga benepisyaryo ng naturang programa upang gamitin bilang personal protective equipment o mas kilala bilang PPEs sa kanila pong trabaho na nailaan para ho sa kanila. Pero ang babala pa rin po ng ahensya, hindi otorisado ang pagbebenta nito at wala hong kumpanya ang binigyan ng otorisasyon upang ibenta sa mga benepisyaryo o hindi benepisyaryo ang mga naturang uniform na inilalabas lamang exclusive ng Department of Labor and Employment. Pinapayuhan din ito ang publiko na i-report ang mga nakikitang nagsusuot ng mga naturang uniforme kahit na hindi ho sila otorisado magsuot para makapanloko lang daw o anumang masamang binabalak. Ayon po sa Department of Labor and Employment, maaari pong i-report ang mga naturang impormasyon sa pamagitan po yan ng Department of Labor and Employment Hotline number 1349. Oras na natin, 18 minuto bago sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon at sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang ating mga balita sa mga provincial report. Unahin po natin dyan po sa bahagi po ng Norte, ang chairman daw ho ng Senate Committee on Education. Mahigpit na minomonitor yung pong investigasyon sa pagkamatay ng 2 estudyante dyan po sa lungsod ng Taguig o dyan sa may Taguig City, kasabay pa rin po ng kanyang pagbibigay ng pakikiramay sa pamilya o sa naulilang pamilya. May nakuang report po dito ang Bombo Radyo Lawag. Hindi pa makakapagbigay ng komento si Senator Sherwin Gatchalian at chairman ng Senate Committee on Education hinggil sa pagkamatay ng 2 estudyante sa Signal Village National High School sa Taguig City. Ayon kay Gatchalian, ang insidente ay iniimbestigahan pa ng Philippine National Police at hinihintay pa ang magiging resulta nito para malaman kung ano ang dahilan ng mga ito. Ganon pa man, sinabi ni Gatchalian na tinitignan nila ang anggulo na posibleng may kinalaman sa mental health ang nangyari sa mga estudyante. Inihayag pa nito na maigi nitong minomonitor ang paggulong ng investigasyon para hindi na maulit ang insidente. Ipinunto nito na ang mental health ay totoong problema at hindi imahinasyon lamang kung kaya't naniniwala na higit na kailangan ngayon ang paglaban sa mental health crisis sa mga paaralan kung saan naaprubahan na sa Senado ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Senate Bill No. 2200 sa ikatlo at huling pagbasa noong nakaraang buwan ng Setyembre. Una nang nakiusap ang senador sa publiko na iwasan ang pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon hinggil sa insidente. Samantala, ipinaabot ni Senator Gatchalian ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng naturang 2 estudyante. Ako nakikiramay po sa mga estudyante, yung 2 estudyante sa Taguig na nasawi itong weekend lang nito.
Alam ko iniimbestigahan pa ng PNP kung ano nangyari kaya hindi mo na ako magbibigay ng statement. Pero ako nakikiramay sa kanila at tinitingnan din namin yung angulo ng mental health. No? Kaya talagang napakahalaga po ang mental health ngayon dahil ang mental health po ay totoong problema to. Hindi to guni-guni, hindi lang to imagination, kundi nangyayari ho talaga. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Agnir. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Ang pagkakaisa naman ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston, ikinatuwa ang nakatakdang ipatupad na malakihang oil price rollback ngayong linggo. Kaugnay niyan, tinutukan po yan ng Bombo Radio Kawayan. Ikinatuwa ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston na ang nakatakdang ipatupad na malakihang oil price rollback ngayong linggo. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Modi Floranda, chairman ng Piston, sinabi niya na maganda hindi lamang para sa mga tsuper at operators ng mga pampublikong transportasyon, kundi sa lahat ng mga motorista ang nakatakdang oil price rollback. Anya masaya sila sa halaga ng ipapatupad na rollback, ngunit nangangamba naman sila sa magiging buwelta nito pagkatapos dahil maaring nga sa mga susunod na linggo ay mas mataas naman ang babawiing oil price increase. Dagdag nito na bagamat magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo, ay wala namang pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Ayon pa kay Floranda, hanggang ngayon ay may mga hindi pa rin nakakatanggap ng fuel subsidy na pinangako ng pamahalaan at ang sinasabing rason ay ang katatapos lamang na halalan sa barangay at Sangguniang Kabataan. Pinakamarami anyang hindi pa nakakatanggap ay mula sa mga nasa labas ng National Capital Region o NCR. Makakatulong, dahil kung tayo halimbawa ay nakaka 30 liters per day, hindi automatic na mayroong 90 pesos, na madadagdag na kita sa ating mga driver. Pero ang nakakapangamba nito ay yung biglang bawi. So dahil may ilang mga karasya na tayo, tandaan po natin, nung nakaraang parang bahagi ng Bugos ay nagkaroon din na ng big time rollback ng 2 piso. Pero nung bumawi naman ay halos 10 piso yung kanilang itinaas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin mga kabombo. Mayroon na lamang ho tayong 13 minuto bago sumapit ang alauna. Samantala sa iba pang mga balita, ang pagbawi naman daw nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa hiling na confidential funds, tinawag na pagtatanggol umano sa sarili. Ito po'y batay sa naging statement ng isa kong kongresista. May nakuwang report po dito ang Bombo Radio Vigan. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang pagbawi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paghingi ng confidential funds para sa Office of the Vice President at ng Department of Education ay hakbang upang isalba ang sarili at upang hindi mapahiya. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Castro, hindi na umano epektibo ang pagsasawalang bahala lamang ng Vice Presidente sa mga panawagang ilahad kung saan napunta ang 125 million pesos confidential fund na nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong nakaraang taon. Anya, posible umano na pagtanto ng Vice Presidente na hindi naman talaga entitled na makakuha ng pondo ang kanyang opisina at ang pagsuporta ng karamihan sa Kongreso na tanggalin na ang confidential funds ng OBP, DepEd at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Gayunman, hindi pa rin anya sila kampante dahil matatalakay pa umano ito sa Senado at maibalik sa Bicameral Conference Committee. Maliban dyan, nakikita pa rin umano ng grupo ang mga paghahanda ng Vice Presidente para sa kanyang interes na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. It took the voices of the people para ma-realize ni Vice President Sara Duterte na talagang itong confidential fund ay talagang hindi naman dapat na magkaroon sa kanyang office, sa Office of the Vice President, tsaka sa DepEd at iba pang mga ahensya for that matter in general. Lalo-lalo na yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa surveillance activities, intelligence gathering activities. Kaya talagang mula umpisa pa lang hindi na talaga entitled. At wala sa konstitusyon, wala sa batas, itong confidential and intelligence funds ng OVP at saka ng
DepEd at iba pang mga ahensya. Kaya itong pagbawi niya, no, so tingin namin, saving her face lang ito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Makibalita rin po tayo dito ho sa sinasagawang Reserve Officer Training Corps Advocacy Summit na dyan po sa may bahagi po ng lungsod ng Cebu ang venue ho nito. May nakuwang report ang Star of M Cebu. Dumalo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Reserve Officers Training Corps o ROTC Advocacy Summit noong Sabado nitong lungsod ng Cebu bilang guest of honor at speaker ng nasabing event. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing summit ay mga reservist, higher education and institution, Armed Forces of the Philippines, National Service Training Program Coordinators, local disaster risk reduction and management offices at marami pang iba. Ang summit ay bilang pagsuporta sa panukalang batas na gawing mandatory muli ang Reserve Officers Training Corps sa kolehiyo. Maliban pa ay sinusulong ng advokasya ng Reserve Officers Training Corps sa mga kabataan upang maging isa sa mga tapat na mamamayan ng bansa upang tumulong na palakasin ang paghahanda at puwersa nito upang protektahan ang Pilipinas. Sa nasabing aktibidad, nagsagawa ng legal-based na pagbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng mga lecture, kabilang ang mga impression discussion at networking session. Sa ipinabot na mensahe ni Brigadier Isidro Ungab sa pamamagitan ni Brigadier General Leoncio Agudo Sirunay Jr., sinabi nitong mahalaga ang papel ng Reserve Officer Training Corps sa mga young leaders. The role as a bridge between military and civilian sector. The program not only trains future leaders but also instill a strong sense of duty, patriotism, and discipline. These qualities are not only relevant within the confines of military setting, but are also essential in the development of well-being. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang grupong Hezbollah doon sa Lebanon gumamit na ng mga bagong armas bilang pang-atake doon sa Israel. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Star FM Bacolod. Inanunsyo ng militanteng Hezbollah na gagamit ang grupo ng mga bagong armas sa pag-atake nito sa Israel. Tugon sa ginawang pag-atake ng bansa na target ang southern border ng Lebanon, ang grupo ay gumamit na ng mga attack drones na pinakaunang pagkakataon at nagpalipad na din ng Burkan missiles na mayroong loads na nasa 300 to 500 kilograms. Matatandaan na nagsimula pa ng Oktubre 7 ang palitan ng atake sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah, kung saan ang Hezbollah ay kaanib din ng militanteng Hamas. Inulat na din sa pag-atake ng Israel ay meron ng 11 sibilyan, 68 Hezbollah fighters at 12 iba pa ang nasawi. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Esther Osorio, OFW sa Israel, na safe naman sila mga Pinoy kahit na nagpapatuloy ang conflict, lalo na dahil nahuli na ang ibang mga teroristang umatake sa bansa. Wala na po kasi parang nahuli na po yata nila lahat. Napatay na, tapos nahuli rin na iba. Nahuli na po, nakatulong na po sila. Paminsan-minsan, mayroon pong missile na tumatama sa aming lugar, pero may Iron Dome naman po. Tsaka mayroon po kaming shelter na parang safety. Safety naman po kami. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng isinasagawa na ang kasunduan para sa pagpapalaya sa lahat ng 239 na bihag ng militanteng grupong Hamas sa Gaza.
Subalit tumangging magbigay pa ng karagdagang detalye ang opisyal upang hindi maunsyami ang naturang plano. Ayon pa sa Prime Minister, nalaman nila na mayroong nakabinbing kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag at ito ay wala anyang katuturan. Subalit nang umpisahan anya nila ang ground operation doon sa Gaza, nagsimula itong magbago. Nilinaw din ng opisyal na ginagawa ng Israel ang lahat ng kanilang makakaya upang masagip o mapalaya ang mga bihag ng Hamas. Hindi din tinututulan ni Prime Minister Netanyahu ang posisyon ng Estados Unidos na palawigin pa ang military post na ipinapatupad ngayon sa Gaza upang mapalaya ang mga bihag. Sinabi naman ni White House National Security Council spokesperson John Kirby na mayroong aktibong negosasyon at nagpapatuloy na pag-uusap sa kanilang counterparts doon sa rehiyon para sa posibleng kasunduan sa pagpapalayas sa mga bihag. Karagdagan pa rin sa ating balita sa ibayong dagat, mga kabombo, naglunsad po ng airstrike sa Iran-backed fighters sa Syria ang Estados Unidos. Ito ho'y sa dalawang base ng Iran sa timog silangan po ng Syria. Ito'y bilang ganti sa mga pag-atake sa kanilang military personnel na nakabase sa Syria at sa Iraq. Ayon kay United States Secretary of Defense Lloyd Austin, inilunsad nila ang pag-atake laban sa sites na ginagamit ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps at Iran-affiliated groups. Ito ay ang training facility at isang safe house malapit sa mga kabisera ng Abu Qamah at Mayadin. Inihayag din ng US official na wala nang masigit pang prioridad ang Pangulo ng Amerika kundi yaong kaligtasan ng mga US personnel at ang maging aksyonan niya ng Estados Unidos ay malinaw na pagdepensa sa sarili nito at maging pagdepensa sa personal at sa interes nito. Una ho rito, noong araw ng Miyerkules, naglunsad ng self-defense strike ang Estados Unidos sa tinatawag nitong imbakan ng mga armas ng Iran o ng Iran Islamic Group at affiliates nito sa Maysulun region sa eastern Syria. Bombo Sports News. Para po sa ating sports balita, mga kabombo, tuloy-tuloy pa rin po sa pamamayagpag ito hong Houston Rockets matapos itong pataubin kanina ang 2023 National Basketball Association o NBA champion na Denver Nuggets. Nagtapos ang tapatan nitong dalawang kupunan sa score na 107-104. Pabor po ito sa Houston Rockets. Dahil po sa panalo, hawak na ho ng naturang kupunan o ng Houston ang kartadang 6-3 o 6 na panalo at 3 pagkatalo. Mas mataas pa po ito kaysa sa mga National Basketball Association teams na may mga superstar. Katulad po ng Los Angeles Lakers, naroroon itong si LeBron James at ang Golden State Warriors, naroroon po itong si Stephen Curry. Para sa Denver Nuggets naman, ito pa lamang po ang ikalawa nitong pagkatalo ngayong 2023-2024 season. Nanguna sa opensa ng Rockets itong si Fred VanVleet na nagbuhos ng 26 points habang 23 points at 8 rebounds naman ang naging contribution po dito ng sentro ng naturang kupunan na si Alperen Sengun. Muli namang nagpakita ho ng triple-double performance etong si Nikola Jokic sa kanyang 36 points, 21 big rebounds at 11 assists sa pagkatalo ho ng Denver Nuggets. Samantala, double-double din ang ipinamalas po na performance etong si Michael Porter Jr. sa kanya pong 25 points, 10 rebounds at ito ho yung kanyang ibinuhos sa performance. Naging sandigan po ng Rockets ang marami ho nitong naipasok na free throws. Umabot ho kasi, mga kabombo, sa 23 o 23 bonus points ang naipasok ho nito mula sa 29 attempts kumpara sa 1 o 11 puntos lamang na nagawa ng Denver Nuggets. Mula ho yan sa 14 o 14 na free throws na iginawad sa kanila ng NBA. Karagdagan pa rin sa ating sports balita, namayani rin po itong si Filipino-American basketball player Bobby Ray Parks Jr. sa 4 na magkakasunod na panalo ho ng Japan B-League team na Nagoya Diamond Dolphins. Sa huling laban po ng Nagoya, tinalo nito ang Osaka Evesa 86-78 na score. Naging instrumental itong si Bobby Ray Parks Jr. sa kanya pong 17 points, 2 rebound at 2 assists. Dahil sa 4 na magkakasunod na panalo ng Nagoya, hawak na ho nito ngayon ang kartadang 11-3 o 11 wins at 3 pa lamang po ang pagkatalo ho nito para yan sa 2023-2024 B-League season doon ho sa Japan. Nanguna rin po ito doon sa Western Conference sa Japan.
kasama ang defending champion na Ryuko Golden Kings. Ang Japan B-League mga kabombo ay isa po sa mga liga sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na nakakahikayat ng maraming mga atletang Pinoy o mga Phil-Ams. Maliban pa rin kay Bobby Ray Parks Jr., naglalaro din po dito ang iba pang mga kilalang Pinoy o mga Pinoy basketball players na kinabibilangan nitong sina Dwight Ramos na naglaro nga po sa katatapos dati na FIBA World Cup 2023. Kasama ho dito si RJ Abarrientos at maging itong si 3D Ravena at iba pa. Bombo Business News. Ating pong business report, plano hong ng pamahalaan ng Ireland na patasin pa nito ang export ng mga dairy products dito ho sa ating bansa. Kasabay, o ito po yung kasabay ng paglulunsad dito ng isang kampanya na palakasin ang ugnayan po sa mga bansa dito sa Asia. Sa ilalim ng bago hong plano, inaasahang aabot ng hanggang sa 15 milyon na euro na halaga ng mga dairy products ang ipapasok sa Pilipinas at maging sa bansang Malaysia. Ito ho'y katumbas ng 898.7 milyon pesos. Sa ilalim ho nito, target ng naturang bansa na matugunan ang pangangailangan ng humigit kumulang sa 10,000 mga dairy buyers mula ho sa Malaysia at Pilipinas sa susunod na 2 taon. Ayon sa pamahalaan ng Ireland, mas malaking bahagi ng naturang export ay dadalhin sa Pilipinas dahil sa mas mataas ang konsumo at demand dito kumpara ho doon sa Malaysia. Noong 2022 mga kabombo Caster Nation, nakapagtala ang Ireland ng malaking pagtaas sa export nito ng mga dairy products papunta ho sa Pilipinas. Umangat ang volume ng export nito ng hanggang sa 107%. Ito'y katumbas ng 72 million euro o ito ho'y katumbas ng 4.31 billion pesos mula ho sa 35 million euros lamang na naitala noong 2021. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasya Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Castor Nation, 42 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 1 minuto nakaligad sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto kagkaron sa aton sa linya Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. 42 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Ang Bureau of Jail Management and Penology nagpatigayon man sa isa ka programa agod nga matatapan ang ikayong lawas sa mga person deprived of liberty or mga PDL. Now, kag subong man nag-signify nga ini sila
ang mga pakigbahin man sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, syempre sa Red Cross or Philippine Red Cross. Aton sini nga bloodletting activity dugong Bombo 2023 ang panigayunon sa palabuton sini nga Marso 18 Sabado ina nga adlaw dira sa may Iloilo Science and Technology University ISATU sa distrito sa Lapaas. Si Bombo Ria may follow-up report. Bombo Ria, please come in. Puwersa sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 ang magabuylog para sa dugong Bombo 2023 sang Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa diin. Sa interview sang Bombo Radio kay Jail Chief Inspector Attorney Mark Malabor, Chief sa Community Service Relations kag spokesperson sang nasambit nga bureau, iyagin pahayag nga ang blood of jailers are meant for people. Sa diin nga nagapati ini nga sa subong tinion kagasubong man sa mga individual nga nagakinahanglan sang dugo, handa gid ang bureau sa paghatag sang ilang hamili nga dugo sa mga nagakinahanglan. Sulo kay Attorney Malabor, isa lamang ini sa mga tinion agod nga makapanerbisyo sa mga tao. Kag hindi lang ini una nga best nga magapartisipar ang Bureau of Jail Management Region 6 sa dugong Bombo bangod halin pa sa sinauna Bombo Chamno nagaupod gid sila sa Bombo Radio Philippines sa ini nga hilikoton. Kag ini man nga gapati sila nga pinaagi sa ini nga aktibidad sang dugong sang Bombo Radio Philippines, pinaagi sa dugong Bombo, mahimo man nga mahatagan sang dugo ang mga persons deprived of liberty nga nagakinahanglan. Kag dako man ang kalipay nila nga na-left naman ang coronavirus disease 2019 kag isa ini ka kahigayunan nga makapartisipar sila kag mangin of service sa mga tao. Yari pamatian si Jail Chief Inspector Attorney Mark Malabor. Bureau of Jail Management and Penology sa pagpanguna ni Jail Chief Superintendent Simeon S. Duluho Jr., ako si Jail Chief Inspector Mark P. Malhabor, Chief sang Community Relations Service Section sang BJMP Regional Office 6, ang nagabuylog sa simultaneous blood donation campaign dubbed as Dugong Bombo. Kay kami ang nagapati that the blood of jailers are meant for people. Gani, akon man ginaagda ang nakalain-laing individual, private organization, kag other government agencies nga buylugan naton kag suportahan ang ini nga programa. Attorney, question, this is not the first time nga magadonar sang dugo ang BGMP Region 6 sa Dugong Bombo. Yes, ma'am. Actually, every year, no, nag-join gid ang aton nga BGMP sa blood donation campaign sa paghatag sang dugo sa aton ning programang Maya sang Bombo Radio. Okay. Now, Attorney, ang inyo man nga opisina ang maging partner sa Bombo Radio Philippines sa ining kausa. How important it is sa subong nga sa syudad ang blood donation kasubong man nga na-lift na ang coronavirus disease 2019 bugos nga Pilipinas and sa luwas sa pungsod natin. Yes, no, we're very much happy at least na-lift na ang pandemic. Kung sa diin ang aton nga mga personnel, no, maka-donate na gid sa ilang mga dugo. Kay kami yung nagapati nga mahatag na mga dugo ang makasalbar gid sa damo nga mga personalidad, especially sa mga ginaka-ara subong sa ospital. Of course, makabenepisyo man ni ma'am sa amon nga kliyente, ang persons deprived of liberty. Kung sa diin na may ara man kita nga nagamasakit kag from time to time nga kinahanglan sa dugo. So, pagi sa pagpa-donate, makabuli kita kag makasalbar sa nagakalain nga kabuhi sa naton isig kapareho nga tawo. Sa radyo, Bombo, Star FM, it's all for you. Si Attorney Mark Malabor, upod ang personnel sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 nagaagda sa Nobyembre 18
nga magpunar sang hamili nga dugo sa Iloilo Science and Technology University Bombo Cham. All right, So, November 18 ha, November 18. 18. Sa Sabado na sa Sabado na. Yes, amo ganing Bombo Cham no, mas maayo pagit no ang mas early better bangod may ara ipanagtag ang Bombo Radio Philippines nga limited edition nga dugong Bombo t-shirt. Kag iban pagid magluwas sa pagkaon, may ara man sang vitamins kag ang ipanagtag ang Bombo Radio sa mga successful blood donors Bombo Cham. All Sa right. dugang balang balita no, may naman nanood man sa programa sa Bureau of Jail Management and Technology Region 6 sa labing unang tion ginpatigayon sa bureau ang Compassion Project damayan sa piitan sa Iloilo District Jail sa Banwa sang Pototan subong nga adlaw. Tinutuyo siyang siningahilikoton Bombo Cham nga mahatagan sang medical kag social services ang persons deprived of liberty kaangay na lang sang physical activity kag counseling services, vaccination para sa mga eligible ka vulnerable population, diagnostic kag radiologics examinations for tuberculosis and human immunodeficiency virus o HIV, provision kag turnover sang equipment kag logistics, provision sang personal kag hygiene kits, screening services para sa hypertension, diabetes kag iba pa nga mga sakit, dental services, familiarization visits kag highlights sa BJMP o Bureau of Jail Management and Penology Regional Office activities kag accomplishments, diskusyon para sa palabuton nga activities kag projects, may kaangtanan sa Compassion Project sa Western Visayas Range kag iban pang mga serbisyo kaupod sa partner agencies. Sa interview sang Bombo Radio kay Jail Chief Superintendent Simeon Doloho Jr., direktor sang nasambit nga bureau, iya ginpahayag nga 957 ka mga persons deprived of liberty sa male dormitory kag 84 sa female dormitory sa Iloilo District Jail ang mga benepisyaryo sang nasambit nga programa. Suno kay Doloho sa 39 ka mga jail unit sa idalom sang BJMP Region 6 ang Iloilo District Jail male kag female dormitories ang population rason nga napilian ni bilang pioneer masang direktor nga magapadayon ng ini nga programa kada tuig. Gari pamatian si Jail Chief Superintendent Simeon Doloho Jr. Diri sa atong Pututan Jail, ang Damayan sa Pitan Project, ini siya Compassion Project. Iyan ni siya actually projects ang regional directors sa Region 6, no? Ang atong range, Regional Association of National Government Executives, no? So gipangunahan ni sang ato ang presidente na si atong Regional Director sa DST, Sir Rowan Hinorga, and then ini siya na conceptualize ang among prior na engagement sa ilaha. And then nakita na to nga ang the same nga project ginahimo ni siya sang mga regional directors dire in the prior years, no, in the past. And then karon nagapangita kami sang sila sang recipients sang among mga programa. Then ako na offer ang ato ang mga binilanggo since may mga panginahanglanon natong mga binilanggo dire sa Region 6. Ako mapasalamaton nga natagaan sang higayon nga maging recipient kami sa mga programa. Actually, this is the first time lang na nahitabo. And we are planning i-continue ni siya to replicate the same in other jails in the entire region. So ako mapasalamaton sa pag-collaborate sa tanang mga national agencies and their regional directors na matagaan gid sang igo nga pagtagad o ang pag-amuma nga ano nakalang angay nga pag-amuma para sa atong mga binilanggo diri sa Region 6. So ini-start lang, no? Kag hopefully magpadayon siya. So sa atong nabatian gay na may mga ginakumit nga mga projects nga para makatabang sa atong mga binilanggo. So siguro kani siya amo na ni siya ang start, no, para ang ato ang mga programa ni BJMP para sa atong mga binilanggo matagaan sang igo gid nga pagtagad
kag masuportahan sa mga iban-iban nga lain-lain nga agencies ang government, national ka sa local. Particular, ano yung ka-importante, ilabi na sa aton mga persons deprived of liberty nga may aras ang ini nga programa magkaupod man sa ibang pagid nga law enforcement agency with BGMP being the lead here. Oh, importante ni siya kayo kung makita nato sa sa itsura sa atong mga karon malipayon ng tanan, no? So this is first time. So na feel nila sa karon ang sense of belongingness at ang importance, no, sa pag-collaborate sa mga other agencies sa atong gobyerno kag napatunayan, no, na-prove nila nga wala sila ginapabayaan, no? So sa sini nga pamaagi labi na ang health concern nato sa atong mga binilanggo natagayan gid sa gigo nga pagtagad, no? So magpadayon ang DOH, actually sila gid ang sponsoring agency. Naghatag sila sa mga medical kits, mga bulong, tapos mga pagkaon. Kung makita nyo gay na may aras ang mga vaccines na din paabot. So importante kayo na kikinahanglan kay si BGMP, although may ara kami sang budget nga nagkalaigo para sa ilaha pero kulang. So kami mapasalamaton nga ang atong DOH Region 6 inupdan sang ibang mga regional offices, no, the regional director na other agencies nag-collaborate ka naghatag sa ilang support, no? Kag they pledge not only to support karon nga adlaw kundi sa mga future na mga programa at activities. Or dito no, sino dire ang beneficiary pag sila katulong? Sa pagkakaroon, no, ang Pututan District Jail, no, may ara kita sa 960 nga mga binilanggo nga lalaki, may 80 kita nga babae nga binilanggo. So sila ang una pa lang, pero sa amon nga pag-istorya ni DOH Regional Director Subaan nga magpadayon ni siya, no, tapos matagaan man sang igo nga mga ma-providean silang iba nato nga mga binilanggo sa iban nga facilities within the region. Every time nga may aras ang mga mag-abot ng mga suportalin sa nasyonal, no. So nabatian man nato gay na sa iyang speech nga nag-commit siya kung ano ang mga program nga ipaabot sa ilaha, i-extend nila diri sa ato sa bilangguan. Kaya na-identify nila nga amo ni siyang extra mile nga ginabuhat nila, no. So gi-extend sila sa mga mga labi ng mga binilanggo nato nga na-deprive sa ilahang freedom or liberty. Si Jail Chief Superintendent Simeon Doloho Jr. Bombocham, kaupod man sa Bureau of Jail Management and Penology ang mga partner agencies nagikan sa Department of Science and Technology nga ginapamanuan ni Director Rowan Helonga, Department of Interior and Local Government Region 6, Director Juan Jovian Ininiero, representatives nagikan sa Philippine Statistics Authority, Mr. Romulo Robles, si Direktor sa Department of Agrarian Reform, si Miss Sheila Enciso, kag ang iyang Assistant Regional Director si Ma'am Lourdes Novilia. Kaupod man ini ang iban pagid ka mga teams tagikan sa Western Visayas Medical Center sa pag-facilitate sa DNA testing kag HPV testing, HPV do ang HEPA kag DNA testing, deoxyribonucleic acid testing kag cervical cancer screening sa mga persons deprived of liberty, Bombocham. So nagapadayon ng ini nga programa bangod no single day program ini sa Bureau of Jail Management and Penology. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria sa imong sining follow-up report. Sa mga kabombo dira naton mas labing importante iya ang aton sining ikaayong lawas. Hambal ganin nila ti health is wealth, no? Ti pinaagi sa pagdonar sang dugo may mga medical makabig naton mga kayuhan, no? Kayuhan medikal nga sarang naton nga makuha dira pinagi karon sa paghibalo man dira no? Sang aton sini nga blood pressure, no, kag iban pa nga sarang iya matsikyar before pa man kita magdonar sang aton sini nga dugo, no, kay may ara kita sang pre-screening
nga ginatawag, no? Sa mga kabombo naton sa November 18 ang dugong bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain, no? Sa mga successful blood donors naton dira, no? Ti magluwas nga may ibga panagtag iya ang limited edition or limited edition dugong bombo t-shirt on a first come first served basis. Snacks, bottled water, hot soup kag vitamins, may tsansa kamo nga makadaog sang cash pinaagi sa aton exciting nga paraffol pagkatapos ang activity, no? Tipin sa ron mo bala madonar ka dugo, kung mang successful blood donor ikaw, manginbaganihan ikaw pinaagi sa pagsugpon sang kabuhi sang imo sini iyang isig kapariho, at the same time sa personal sininimo nga gain, ti ma-check dira ang imo blood pressure, ma-check dira ang imo sini nga mga vital signs, no? So on and so forth. Kag kung mag-successful blood donor ikaw, may chance ikaw nga magdaog sang cash prize sa aton sining raffle. No, kay ang mga successful blood donors, tipunon ni tanan ang iya sining nga pangalan, ang ila pangalan sa mga successful blood donors, no? Ibutang ina sa isulat ina sa papel, isulod sa raffle box, kag magabunot, no? Magabunot kita sa mga pangalan nga magadaog sang 1,000 pesos. 1,000 pesos, 5 kabilog diri ang magadaog, no? Hatag na dayon niya sa aton sini nga mga kabombo insigida kung ara ka pa sa venue, no? 2,000 pesos isa ka winner, 3,000 pesos cash, may isa man kita ka winner, 4,000 pesos cash, may isa kita ka winner, kag 5,000 pesos cash, may isa man kita ka winner, no? So kung sano pa daog ang tanan, kay nga man kung successful blood donor ikaw, makasugpon ikaw sang kabuhi sang imo sinisig ka pariyo, may tsansa ka pa nga magdaog sang cash prize. Sa aton sini mga kabombo, early Christmas ini, no? Early Christmas ini para sa imo ti pizza 18 ang aton sini nga dugong bombo kung magabutan ka or kung nakapauli ka na abi, may ara ka pa iya sang tubtob las 8 sa aga pagka Domingo, November 19 para mag-claim sa imo sini nga cash prize. So ti may ara ka na sang tigana mo dira abi pang Christmas bisan nga may gabay lang, pero ti ko magabutan ka iya sa 2,000, bisan 1,000 lang ani, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos cash. Dako na ina nga bagay sa aton sini nga mga kabombo, kay man budlay subong mangita sang kwarta mo. Di ba? Sa aton sini karon nga mga kabombo sa liwata, sa mga successful blood donors lamang may tsansa nga magdaog sang cash sa aton sini nga raffle promo. So paano mangin successful blood donor? Ti ang liabi malang sinadira banwa umpisa subong adlaw, no? Pinakanamigin 1 week, ti mo unta bisan 5 days lang, no? Hindi ka magpulaw, hindi ka mag-inom sang makaulubog sining ilimnon, no? Tapos inom sang 8 ka baso nga tubig sa sulod sang isa kadlaw. Subot silingon mas damuon mo ang fluids or fluid intake mo sa isa kadlaw. So 5 days sa aton sini nga mga kabombo, mas magataas ang imo sini nga tsansa nga mangin successful blood donor. Kag kung mag-successful blood donor ikaw, ti nagahulat simo 1,000 ka pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, ukon 5,000 pesos. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa Mayor Jerry Treñas, naalarma na sa kadamuon sang illegal nga droga nga na-recover sa aton sini mga drug enforcement unit sa ilang pagpatigayon sang drug buy bust operation. Kung madumduman pa sang nagligad lamang sini nga mga inadlaw, hamako nimo mas sobra 20 milyones pesos ang na-recover nga illegal drugs dito iya sa may barangay Kamalig sa distrito sang Haro. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig
kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 32 minutos na nakaligad sa takdang alauna. May winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga San Jose Street sa distrito iya sang Haro. Medyo malapit-lapit lamang ini. Diri iya sa bahing karon sang studio sang Bombo Radio iya sining proof of purchase winner dishwashing liquid. Ang edad 72 anyos. Sa liwat winner dishwashing liquid ang iya sining proof of purchase. Age 72 years old, taga San Jose Street, Haro. Congratulations, Rosario de Monteverde. Rosario de Monteverde, ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 33 minutos. Ang nakaligad sa tak ng alaw na may anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na diri ang 500 pesos nga cash kag isa ka balde nga puno sa nga grocery goods, 700 pesos worth sina sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Sa luwat, congratulations sa kay Rosario de Monteverde sa San Jose Street, Haro, Iloilo City. May proof of purchase nga winner dishwashing. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Sang damlag lang nakibot ang tanan kay masobra 20 milyones pesos ang na-recover sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Glenn Suliman. Ginkasa ang drug bypass operation sa ginkilala bilang bodeguero. No? Butsilingon nga ti siya ang nagakapot sang stocks sang illegal drugs para iya sa syudad, probinsya, kag as per information yan nagakwa pa rin iban iyang kaprobinsyanan, just like Capiz, kag subong Negros Occidental, kung mawadaan sila dito. Now, si Mayor Jerry Treñas na-alarma kay dako makon mo sobra 20 mil pesos nga balor sang Shabu. Check tabala si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo Cham, ginaka-alarma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang kadamuon sang mga illegal drugs nga nagakakumpiskar sang kapulisan diri mismo sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iya impahayag Bombo Cham nga apisar nagaka-alarma ini siya sa milyones nga nagasulod nga drugs diri sa may syudad. Ginpabatyag o kung nagakabatyagan ni Mayor Jerry Treñas ang kasulhayan sa Mahaw Bombo Cham kay si nagakadakpan ini sila kag wala na nagakadto sa abi madamo pa nga populasyon ang ining mga illegal drugs. Pero kay Mayor Jerry Treñas, kung wala ini madakpan o kung nadakpan, mas madamo pa o kung magalapta pa ang pagbaligyan na isang illegal nga droga diri sa may syudad. Patag sang alkalde, isa sa mga ginalantaw nga rason nga ti madamo ang droga diri sa may syudad, nga ti ginakabig nga gateway ang Iloilo City pakadto sa iba nga lugar. Kumbaga Bombo Cham, diri ang bodega ti ang pakadtoan nga diri pakadto sa may area sang Capiz, sa Antique. Kumbaga diri ang center bala sa mga kabombo naton. Kagang isa pa gid diri Bombo Cham, naging cluster man abi nga rason sa nga kapulisan sa various abi nga mga interviews
nga ti madamo nga mga seaports ang ara sa probinsya kag especially diri sa may syudad sang Iloilo nga ti kumbaga point of entries man sang mga illegal nga droga. Ginpatag diri sang Coast Guard nga ti hindi sufficient ang ilang mga canine dogs agud nga magbulig sa operation nila batok sa illegal nga droga. Ang mensahe man diri ni Mayor Jerry Tranias nga ti so far naga-istorya na ini siya sa bahin sang Coast Guard kung ano ang mabulig man sa Iloilo City Government when it comes sa ila nga operation. Patag o kundi na pabutyag diri ni Mayor Jerry Tranias nga sa gihapon seryoso ang Iloilo City Government ug ang kapulisan batok man sa illegal nga droga nga ipadayon ang ilang operation kag ti Bombotcham wala nagauntat ang operasyon nga ti Ambalabi subong nga adlaw aktibo pagka sunod abi nga semana daw medyo laylo pero ang gakatabo diri sa may syudad nga ti isige-sige kag wala sang untat ang mga operations. Sangin kamangkot diri si Mayor Jerry Tranias kung ay minabalaan ini siya ng mga dalagko nga personalidad nga abi sila gid ni ang ara sa likod sa nga pagpasulod sa nga mga illegal nga droga according diri kay Mayor Jerry Tranias. So far wala man sang big personality nga nahutik abi diri ang kapulisan nga nakabase gid diri sa may Iloilo City Bombotcham. Yari iton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranias sang aton na interview. Kaka-alarman ako, no? Kaya daw kadalag ko sumong sang dakop, no? Pero at the same time, relieved man ako nga nadakpan nila. Kaya kung ay nadakpan, ara na sa dalan. But kaka-alarm gid kita kaya daw siyang una daw ay na mga muna kadako nga makuha, no? Like for example to sa muli ito 20 million, no? Daso nang dire sa kay Malanto 18.5 7.8. So I'm alarmed, but if that is how it's going now, pinsaron to mas madamo pagid gali ara sa dalan kuno ay nadakpan. Galikramo ang Coast Guard nga way sila kuno sufficient nga ido. Kay ang sulod sang droga gambal sila gaagi sa mga roro kag sa mga fish ports ta. Ginatanaw ta na kung paano ta makabulig dira kay ang problema nila ang ila dogs, drug sniffing dogs, no, sa Coast Guard. Istorya kita. Kaya ang bansang Coast Guard, ang ido ko no, umbrella na up to a certain number of hours, no, after sinati ginapapahuay Manila. We are coordinating closely with the Coast Guard, tapos may police na nga ara mandira na assign. And we will continue our drug operations. Ang aton drug operations, di seryoso, no? And kita nila, hindi untat-untat. Kundi sige-sige giniya. Na ano lang biga na simpuhan to si Malan nga na igo. Why kuno sang dalagko nga tao diri, no? Ang isa pa na nadakop natin, suspected Shabuna, no? Pero hindi pa na determined kung Shabugid. So, i-test pa na, hindi ba? So, maulat kita sa actual gid nga test. Kay suspected pa lang na. Kaya ito yung pagdakop nila, suspected nga Shabu. Pero i-test pa na. Dapat i-test hindi na ang suspected. Kaya ito, kadako sang kadako sang volume. Wala namambal mo, sir, na among all the cases and CPs, isa sa mga kakapilian sa milyones nga tangpukan, isang droga, isang Iloilo City, sir. Do ano sini ang maging reaction mo, sir? Kasi sige-sige operation, kaya milyones ang kakuha, sir, hindi lang hundreds of thousands pesos. Balan mo,
ang Iloilo is the gateway. Pag sulod mo sa Iloilo, makasulod ka na Iloilo Province, sa Aklan, Antique, Guimaras. So, amo nang rason nga dako diri, no? Kahit gateway kita mo. In the same way nga ang airport ta damo man nagasakay kay gateway kita. So, we just have to double our efforts. I'm concerned nga kadalag ko na sang ato na panguha. That's why nga mabulig pagid kita dapat kung ano pa mabulig ta sa pulis. May mga request na to ang Jel? Aha, bombok siya na batian sang mga kampubo na to na si Iloilo City Mayor Jerry Trania. Alright. Ini po na para sa number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sininga follow-up report, no? So, eksakto ginang pahayag sang aton sininga alkalde. Although nga way pa man sang kasiguraduhan kung bala siya bugin man ang na-recover kay ti sa bypass operation ang ginagamit permi suspected, no? Shabu, suspected illegal drugs. So nagakadapat ipa-check yun ini kung bala piho ining shabu ginman. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kag sabay naman karon sang pagdugang sang ido ang Philippine Coast Guard kuno nagapangayo sa aton sini nga mga kabumbo sang bulig sa city government ti amonim lang sa nasiling na naton ang K9 depende man ina sa ido siguro pero as per information nga nabalaan naton siguro basi kung may mga paghanas paginiya sa mga bomb sniffing dogs nga nagalawig ang consistency sang ila siniya nga pag-trace, no? Sang illegal drugs. As per information so una mga Labrador, no? Mga Belgian Malinois. Sa Belgian Malinois so as per information correct me if I'm wrong sa mga K9 na units naton dira, no? Sa pagkaitsindi ko do 30 minutes to 1 hour ang consistency sang ila siniyang sense of smell or sa kung paano sila ginhanas nga makadetect sila sang illegal drugs. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo di antes pa man iya nga ibutang or isa lang as bomb or drug sniffing dog ang isa iya ka ido sa aton sini mga kabumbo kung ano man iya nga breed ina sa iya kung ano man na siya nga breed rather grabe ni ang training nga gina-undergo yung sini sa aton sini matag palamati so hindi lang na iya basta-basta nga mabakal ka to imo ya totoy or kung ano dira ang plastada tapos sa tudloan mo lang sit ano pa ginagani bubrenan sit bark stay roll over and jump jump di ba no tama ka mambal naton komplikado ining pag-train sa mga drug sniffing dog sa aton sinikarong nga mga kabombo but ginalantaw man sa gyapon sa local government units sang syudad sa Iloilo ang posibilidad nga makabulig sa aton sining Coast Guard. Sa aton sining karumatag palamati pero mas maayo pagin sini may mga ano kitabla may mga inang x-ray machine ano na ganing tawag na x-ray machine, no? Pero hindi ang x-ray machine yang ara sa ospital inang ginagyan malang kung ano man dira ang ginapangsulod nimo sarang malaya makita sa monitor. Do mga moamog gid sina kasubong ang ginakinahanglan naton galing kay tikon sa mga port areas sa aton sini mga kabombo possible man ina sa gyapon kung tingwaan sa aton sini mga local government unit kaupod man syempre sa kooperasyon sa aton sini mga law enforcement unit katulad na sa Philippine Coast Guard kung istorya kita sa bahin karon iya sang mga ports naton. Sa aton sini karon mga kabombo 45 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Love amo niyang pangalan nga sandig sa pamilya ulihin na kaupo ni Christopher Cabalquinto sa Banwa sa San Miguel
kag ining si Lablab taga Bulilao, Mandurriao. Now, sandig sa pagpadalawsaw sa Bombo Radio, ang pangalan nga Love nagwa kag statement ini nga ginpasa sang ex or former girlfriend ni Christopher Cabalquinto sa iya sini nga utod nga babae nga naghambal nga kon nag-message ko ron kung nagkaistoryanay sila ni Christopher sa iya sini nga ex nga kon madula si Christopher kay love siya pangitaon. Sang nakuha nato nilang impormasyon, gilayon kita nagpadulong sa Barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao, nang husisa kita to sa barangay. Sunod sa punong barangay, kadamo kuno sang lablab nga nag-eksister sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Pero anong latest diri kuno? Wala na si lablab sa Bulilao. Wait na magani may establisar kung anong tuntun nga pangalan ni lablab nga karelasyon ni Christopher Cabalquinto. Hindi na siya makita sa Mandurriao or sa Bulilao. Check tabi ang follow-up report diri ni Bombo Jomar Avilla. Jom, sa report na please kami. Ginatutukan karon sa Special Investigation Task Group Cabalquinto ang ginapahayag ulihi nga nakopod ni Christopher Cabalquinto antes pamantini siya sa Puan diri sa may syudad sa Iloilo nga nagrinaktanan kuno gin pang chap-chap aga pila ka parte ka bahin sa nga sining lawas. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major si Rabi Sangrines ang spokesperson sang SITG Cabalquinto, ginatutukan nila dere si certain lablab nga mo kuno ang ulihi no, nga nakupod sa biktima adito sa Baybanwa sa San Miguel, Iloilo. So based to sa pag-check sa otoridad sa may bayan sa San Miguel, hindi klaro ang kuha sa closed circuit television kung saan wala man dito na kita aga presensya sa sining nasambit karon niyang personalidad no ko ni certain na lablab Bumbucham. Bangod nga nagagawa ang information nga may address siya diri sa may area sa Bulilao, tanto man inaya sa pahayag sang pamilya ni Cabalquinto. So ginpadulungan sa otoridad ang bahin sa Barangay Bulilao kag ginpamangkot kon sanday sino to aga lablab again coordinate sa barangay official may pila ka mga lablab dito nga nag-exist gin pamangkot man sa otoridad pero ang ila si diri nga mga statement gin panginwala nila no ang involvement o kung kilala abi nila no ining si Christopher Cabalquinto Bumbucham. May nabatod nga information man kita halin sa otoridad nga may certain lablab nga nag-exist sa may bahin sa Bulilao pero wala na dito ang iya sining presensya sa may nasambit karon yang lugar. Gina-establish pa bandiri sa pulis kung ang ining certain lablab sa may Bulilao at wala nang iya sining presensya dira. Kung man dito sa lablab sa may Banwa San Miguel nga mo ginatabo-tabo ni Christopher Cabalquinto. So mo pa na hindi pag-establish diri kung bala ano ang kantanan dira karon sa sining certain lablab sa Bulilao ngaway na ang iya sining presensya. So muna ang hambal sa otoridad nga ang tsansa sining kati diri ulihi nakita sa Bay San Miguel basi may dugang balang nga CCTV nga baka capture da karon nga ti upod to abi ni Christopher si certain lablab nga mapaanggid karon kun ang upod to ni Christopher Cabalquinto same diri sa may Bulilao nga certain lablab man pero why na ang iya sining presensya kaya mo nakarumpal mo kutanon man kung butang takti kung si lablab ginman to ang ulihi nga nakaupod kagati si mandring persona sa Bulilao ang pamangkot nila kung nga away na ang iya sining presensya adire sa barangay kaganoong rason pero tiya mo na ang isa dira sa establish pa kaga hindi pagid balay sa otoridad bagod man kani sa kakulangan diri karon sa sining pila ka mga ebidensya ngay sining closed circuit television magluwas ti kun may ara nga eyewitness na makatudlo sa bahin sang
otoridad Bombotsam. Arib lang pahayag ni Police Major Sangrines sa mapagligangutan sa Bombo Radio. Ang nabuluan ta is may ginkilala sila nga certain lablab, may ginkilala sila nga lablab dira sa area. Pero ang ginkilala ni nila nga lablab is according sa Haro PNP do wala na dira. So amo na ang concern naton kay kinahanglan ta i-establish kung ang lablab nga ni nga ginanamin nila nga wala na dira is amugid iniya ang ginanamin man nga lablab nga nakaupod niya dito sa San Miguel. Kay basi bala kon damo man lablab. Kay ti hayo lang siya kag hindi man siya ang lablab nga ginanamin. Yes, so tama pa ka premature nga magsiling kita nga although may identity or may kilala kita nga certain lablab diriya sa Bulilao, amo na gid ni siya yang may ihibalo or naangot sa kamatayon ni Mr. Cabalquinto. So ginapadalman pa ni karon sang SITG. Ang ining certain lablab nga nag-exist nga subong waay na da. Saan na sa naghalin after sa napatay ni si Cabalquinto? Wala pa naton gid na na nakuha ang confirmation sinadira kon kasano kay hindi pa man naton makakuhaan gid base nga amugid na siya even ang pamilya ang ilalablab nga ginanamin daw hindi pa nila gid makilala gid klaro kay ti ilay na batian nila nga amo nang silablab ang upod niya. Bisan sa sa itsura lang way ti man nakakita sa pamilya siya. Hindi ko no klaro, ang tsansa lang sina siguro is kung may mga available pagit kita nga CCTV nga makuha dito somewhere sa San Miguel nga magsanto-santo sa ginanamin ni sang pamilya kay daw nakita ko na nila nga nakakadto pero daw nagapanabon sang unak kag hindi bla tampad gid ang iya nga itsura. Pero kung damo CCTV nga makuha most likely ma-identify kag ma-determine sang pamilya. So makilala ka pamilya kung makita sa CCTV? Amo na ang aton nga hope. Pero so far, ang ara nga available pa lang nga na-mentionar naton nga sa convenience store, blurred pa lang to. So gina-checkyar nila ang iban pagid nga CCTV nga ginapalagian even sa pribado nga mga pamuluyo nga basi ko nakalabay ito sila. Last ma'am, si Police Major sila may Sangrines dari karon Bombotsam. So mo ni ang isa diri sa palaligban pa no sa otoridad ang ining identity karon di alias lablab o concerted lablab. Ang na-mention man diri Bombotsam nga ti ini siya ang posible no nga ti makabulig sa otoridad mangin posible kati mangin witness man o kon mangin yabi man kun anong mga information. Pero before pa man kita maglabot sa makabulig, mangin liabe, mangin witness, galibog ang ulo ko, Jobs. Naman? Tiway pa gani makilala kung sino si Lablab, tapos hindi na makita sa Bulilao? Anong istoryato naman? Hayo pala gani na malanda. May idea na yung kapulisan ta kung sinong Lablab nga ginatumod riyaw? Nga makambal sila yung posible, why na to si Lablab? Ano istoryato ni man? Amo gani sunod sa pulis hindi pa man nila gid ma-establish nga gining exist nga certain Lablab dira sa Bulilao. Same to sa San Miguel ina iti mga information mga nabaton sa otoridad diri Bombotsam, no? Porque ang isa dira sa main nga concern karon ang identity alay ni Lablab amo na nga kung paano dira karon makakuha sa closed circuit television. At least kami basihan bla kung hindi taban balaan ABS-CBN nga matutuod yung gala bisan sa itsura lang. Amo na ang isa dira karon ginayo sa pulis kay although naka-meet man galito ang bal ka pulis ang si Sergeant Lablab ni pero digid ba isurahan ka pamilya kado nagapanabon kuno paggadto to sa pag-meet nila Bombotsam? Base may bingaw ni sila Lablab? Hindi gani amo na gani ang pamangkot kung anong ya kay bisan pamilya digid kuno way kuno ka ka suraya mo. Grabe naman niya ka Mr. Yusaya sang itsura ni Lablab. Amo gani Jobs? Kung balubalik-balikan gamay sa aton sini kapulisan, ang ex ni Christopher Cabalquinto, amo to yung nagtumod mo. Di ba? Dito na naghalin ang information. So, pamangkot na nabalikan sang
Special Investigation Task Group, ining the so-called X, kay kilala ni isang pamilya. Sa matter of fact, nag-upod ini siya sa pag-confirm sa lawas ni Christopher Cabalquinto. Kag dito to ginhutik nga kung madula si Christopher Cabalquinto kay lablab lang sa pangitaon, tinabalikan ni nilang ex-Joms. Ang amo sinaga information verify tadi dugang kay subong amo nang ginatutukan para subong identity nga tiba makabuligin man ang ex niya Bumbotsam. Oh. Amo gani magamo sina ido ang mga hapos nga bagay ginapabudlayan pa bala. Aton suwestyon mo lang ni para iya nga kung ang tinutuyo gin man aton matagan sa nagakigo nga hustisya ining brutal nga kamatayon ni Christopher Cabalquinto, no? May mga information man diri nga nagasululod sa aton sandig man sa aton sini nga information gathering and intelligence gathering nga ginapatigayon si Parado man niya sa IRS, no? May mga impormasyon kita diri pero ginaano ko pagid ni Bombo Jones, ginapasiruin ko pagid ni kay may mga impormasyon nga ari hatag ko lang gamay nga hint. Kurang kilala ko pa hint, no? Pero ari jutay lang nga hint. No? Hindi lang kay sa Mandurriao or distrito sa Mandurriao masami nga masiplatan ang presensya ni Christopher Cabalquinto. Sandig sa mga natipon naton nga mga impormasyon, masami kag makapila man ini siya kabes nga nasiplatan sa city proper area. Kundi inang city proper area, kundi inang nga barangay, ginahitso ta pa na Joms nga masiruin tagid. Tigabay pa, no? Basi maisaba din sa sulod man sa gina-investigaran sa otoridad kung hindi makahatag man sa ilalid. Diri karo babusan kay kon lang taon tani, kon balik-balikon talaning lugar, so parte abo na ang mga CCTV abibler abo naggalibot-libot dira. So basi ko may mga dugang pag dire karon kati makahatag man hint sa otoridad ta at basi makabulig man sa ila sila ginapatigayon subong nga investigation Bumbotsam. So ang iban sila siguro i-plastar ta ba ang iban nga dugang information kay tinakapakigamot man kita dire sa SITJ. Actually nagamiting ni sila mo nga police station dire nga involved na rin ang Arevalo, Haro, kag Lapas. Regarding sa ila sila natipon kung bala may mga closed circuit television na sila gin plastar nga makabulig dire sa investigation sa otoridad Bumbotsam. Kag madugang pagid ko engineer sang hint sang hint. May isa pagid sini nga ginalantaw nga posible kung lang taon nimo kung balik-balikan ta grabe ka brutal ang pagpatay kay Christopher Cabalquinto. May information man kita nga nabaton Bombo Jomar sa aton sini nga mga kabombo nga tido nagasibo sa katol-tutulan ko nagasibo sa gyapon sa crime of passion kag illegal nga droga. Dira lang gyapon pero dos si Parado naman niya nga kumbaga pa another story naman ni kun nga amo ginang ginimo sa iya. Sa aton sinima kabumbo ginaano ko pa niya ginatapos ko lang Joms matapos ni share ko ni sa imo ikaw bala na magplastar okay man sige pungkuan ta pungkuan amo nila mi ako si mo Joms so sige Kaya mo na Bumbotsam at least kasi kung paano may karoon ba solbar sa pulis, no, sa otoridad kaya mo na ginagapaguna dire sa ginapatikayon nga investigation pamagid dire sa investigation o kung sa siling special investigation task group.
It is si Bobo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Damo sang mga istorya pagid kag pila ka mga impormasyon nga aton sininasagap. Kung kisaway ta nagani ginasagap, nagapalapit lang sa aton kag naginahutik. Amay kang tanan sa kay Christopher Cabalquinto, but ginaplastar taman sa may kag ginaibalota kung ano ini ka A1 nga mga information sa aton sini nga mga kabumbo. Kay hindi man basta-basta ang nasambit sini karon nga kaso sa pagpatay kay Christopher Cabalquinto, no? Hindi mahimo sang isa, dua or tatlo lang katawo. Kag kung patyon sa hindi man lang niya sila niya nga amo gini ka brutal kun way man lang sang tuman nga kaakig, no? Ang tawo nga naghimo sini saya or ang tawo nga nagsugo nga amo ni siya. Di bantayan sa iban sini nga mga pagpangalagad naton diri man sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. It's Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa ang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan, mga kabombo. Happy Lunes. This is Tita Regine. Arin ako parang nga mag-updanay na naman kita, mag-enjoy na naman kita the whole week sa mga istorya nga aton nga ma-encounter sa aton nga mabatian sa sining hapon. Thank you, Gid, sa aton nga mga letter senders. And hindi nyo man kinahanglan yung tatan gid dira ang inyong mga ginaobra sa mga listeners natin dira, no? Just continue doing ang inyong mga ulubrahon dira while listening diri sa KLP or while watching diri sa KLP. Check ta ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 42 days before Christmas, mga kabombo, I just hope over the weekend nakahatag mo oras para sa inyo nga pag-decorate. Sang inyo nga mga panimalay, kabay may mga ara na Christmas decors, also sa mga offices.
Anyway, again, ginaabi-abi ko gid kamo sa inyo dira nga pagupod diri sa aton. Akong ginapasalamatan. And of course, kung may ara kamo dira nga mga istorya, pwede gid pasalamatan ko pagid ina much. Kung i-share ninyo diri, so i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write that down and then send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sakay Ana Rita nga nagpadala diri sa aton sang iyang story requesting kung pwede today naton basahon. Ma'am, sorry gid ha. Bago ko lang ginabato ng imong nga sulat and then may mga naka-schedule kita nga balasahon sa sini nga hapon, probably tomorrow or the next days to come. So pasensya gid, itagid matagan sang oras for this afternoon, pero pretty sure basahon gid naton ina. So bantayan mo lang. Siguro tomorrow pwede na. Sa inyo dira, mga kabombo, kung may mga ara mga istorya, hindi lang gid, no? Pag hindi lang magduha-duha nga i-share man diri sa kahapon lamang program, and you may indicate kung saan ninyo luyag nga basahon ta ang inyo nga mga istorya. So welcome na everyone diri sa KLP. Today is November 13, beautiful Monday. And kaopan ninyo si Tita Regine. Ari naman ang aton ambahanon for you. This is from Keisha Velez. Ikaw na. Good afternoon and welcome. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y ba alam mo, kay Dalia, inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era atuya. Huwag sanang magmadali sa papitig at tatlong puso. Pabubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo, kay Dalia, inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón, contigo tama. Oh, era atuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba?
Ikaw na, Keisha Velez. And who knows, basi ikaw na ang masunod natin diri nga winner sa KLP. Ikaw naman ang masunod kong interviewon. Oras naton, it is now 16 minutes after 2 o'clock. Ari na, ang gin-request ni NB. Pasensya kay gid NB, wala gid siya nakasulod last week. No? I just hope okay lang today natin basahon ng imong story. May tigulo, katarungan. Mahal kong Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan, mga kaupdanan ko nga permigid nga nagapamati sa KLP, ilabin sa imo Tita Regine sa makatapos ang Bombo Radio Philippines. Sa subong nga hapon may ara ako sang isalaysay. Isa ka hitabo kag ini through a binalaybay nga may tigulo, katarungan. And this is in Tagalog, mga ka-KLP. Isang batang lalaki ang lumipat sa aming paaralan. Noong ika-13 ng Agosto na kami naghanda ng paligsahan upang idaraos ang Linggo ng Wika sa karangalan ng yumaong Pangulo Manuel Quezon, na ama ng ating pambansang wika. Ang pangalan ng batang ito ay si Mario. Kahit bago pa siya sa paaralan namin, sumali na lang siya sa paligsahang ito sa pagpresentar ng senior class sa awitan dahil hindi dumating ang kanilang contestant. Maganda at magaling umawit si Mario. Katulad ni Frank Sinatra ang boses nito. Marami ang humahanga sa kanya, lalong-lalo na ang mga kaklase niya. Dahil sanay na dyan siya. Ang pamagat ng kanyang awit ay katarungan. Wala akong kasalanan. Bakit ako'y pagbintangan? Dapat kaya kamuhian ang tulad kong mahirap lang. Wala silang karapatan na ako ay paratangan. Wala akong kasalanan, sana di ko paghusgahan. Kasalanan di ko alam, hangad ko ay katarungan. Nasaan? Pagkatapos agad ng aming paligsahan, naghanda na ang mga hukuman sa pagtawag ng mga nanalo at masayang pinaalam sa lahat na nandyan. Ang unang nanalo ay walang iba kundi si Mario. Pumunta agad si Mario sa itaas ng entablado at tinanggap doon ang kanyang premyo. Pero hindi siya masaya dahil kanyang naramdaman ang kanyang pinagdaanan sa paaralan na kanyang pinanggalingan. Sa kanyang pagbaba sa entablado, sinalubong siya ng mga kaklase nito. Ang sabi, "Warm congratulations sa iyo, Mario. Sana masayang-masaya kayo ngayon dahil natanggap mo ang unang premyo." Umiyak si Mario sa kanyang upuan. Tinanong ni John Ray kung anong dahilan. Hindi siya sumagot dahil siya ay nasaktan ng kanyang naranasan na siya ay pinagbintangan ng kanyang matalik na kaibigan. Naawa naman ang kanyang kaklase. Palagi silang humingi ng sagot kung anong nangyari. Ngunit hindi pumayag si Mario sa kanila at sinabihan ni John Ray ang kanilang maestra. Tinawag si Mario upang matulungan siya sa temprano. Ang sabi ni Ma'am, "Huwag kang mahiya, Mario. Nandito kami sa paaralan na handang magtulong sa iyo. Magawa kami ng paraan sa kabutihan mo. Isabi mo na kung ano talaga ang totoo upang mabigyang solusyon ang suliranin mo." Umiyak si Mario sa harapan ni Ma'am at sinabi ang totoo na siya'y pinagbintangan na nagnakaw ng pera ni Ma'am Dayan. Nagsabi siya na hindi niya alam at bakit siya ang pinagbintangan. Napahiya si Mario sa maraming estudyante na nakarinig kay Ma'am ng masamang sinasabi. Kahit gaano ang pagpaliwanag ni Mario, sabi ni Ma'am,
hindi kayo nagsabi ng totoo. Nagsinungaling kayo at huwag nang magpakita dito. Ayaw na ayaw ko na makita ang mukha mo. Mabait kang tingnan pero may masamang kalooban. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Nagkamali ako na iba ang Mario na nasa harapan ko. Yun ang dahilan kung bakit lumipat si Mario dito. Kahit sa honor list, siya ang primero. Hindi na niya ito binigyang halaga sa masamang kapalaran ng pagkapahiya or pagpapahiya sa kanya. Ang pagbibintang na parang ikamamatay niya. Sabi ng aming tagapayo kay Mario, kalimutan mo na yun. Hindi mabuti ito sa iyo. Magbagong buhay kayo dito. Mag-aral kayo ng mabuti upang mabigyan kayo ng special honors sa pag-graduate mo. Kawawa naman ang batang graduating na si Mario. Siya ang nanguna sa honor list nila dito. Hindi kaya ito ang kanilang paraan na mapahiya si Mario upang lumipat sa ibang paaralan? Nawala ng kalaban ang nagsunod sa kanyang pangalan dahil si Mario ay anak lang ng isang mangunguma at si Lenny na susunod sa kanya, anak ng may kaya. Hindi kaya ito ang nagiging dahilan na si Mario ay pinagbintangan? Hindi kaya sila nakonsensya kung mabuti yung ginawa nila? Dahil sa nangyari sa buhay ni Mario, hindi na siya pumasok pa. Sa unang pagtanong ng kanyang ina at ama, hindi pumayag si Mario at wala ang sagot niya. At papaano kayo matulungan ng iyong problema kung hindi kayo magsabi ng totoo sa amin ng iyong ama? Halika na anak, pumayag na kayo at magsabi ng totoo. Magpunta kami sa school upang magtanong sa guro mo. Huwag na inay, hindi gusto si ma'am makita pa ako. Bakit? Ito ang gusto namin na malaman ni itay mo kung bakit nangyari ito sa buhay mo. Hindi ba sa loob ng 3 taon, mabuti ang record mo? Walang masamang nagawa kayo sa kaklase mo? Sayang, graduating na kayo at nanguna sa klase ninyo. At ngayon pa nangyari ang pagsira sa iyo. Hindi kaya planted ang ginawang pagsira nila sa iyo? Nag-iyak si Mario at pumayag ng totoo. Nagdesisyon siya na maglipat na lang sa ibang paaralan upang makagraduate sa taon na ito at makapagpatuloy pag-aral sa kolehiyo. Makatapos ng kurso na makahanap siya agad ng trabaho. Kahit 7 buwan lang ang pag-aaral dito ni Mario, maganda at mataas ang record sa academic at extracurricular. Makakompete siya sa aming kandidato para valedictorian. Ngunit hindi pwede dahil bago pa siya sa aming paaralan. Upang matulungan at mabigyan recognition si Mario, ang school administration nagawa ng paraan. At sa huling banda, sa araw ng graduation, binigyan si Mario ng Special Award for Academic Excellence. Pagkatapos ng graduation, pinatawag si Mario ng school principal. Itinanong kung gusto niyang mag-proceed sa kolehiyo. Ang sagot, sa ngayon, hindi pa niya alam kung makaya kaya ng kanyang mga magulang. Naawa naman si Sir D na school principal kay Mario. Sinabihan siya na kung maaari, magpunta sila ng kanyang mga magulang sa paaralan upang magkausap sila ng mabuti tungkol sa kanyang kinabukasan. Sinabihan ni Mario ang kanyang mga magulang at pumunta sila agad sa principal. Mabait at matulungin naman si Sir D at ang kanyang asawa. Dahil wala silang anak sa loob ng 10 taon, gusto nila i-scholar si Mario sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo hanggang matapos ang kanyang kurso. Kung pumayag siya at ang kanyang mga magulang, sila ni Sir D ang magsagot ng lahat sa kanyang pag-aaral.
Libre ang tuition fees, miscellaneous, board and lodging, at may book allowance. Kung sakali tanggapin ito ni Mario, ikatatlo na siya na scholar nila Sir D sa kolehiyo. Ang una, pamangkin ni Sir D, at ang ikalawa, pamangkin ni Ma'am C na kanyang asawa. Mahalaga ang kanilang tulong na makatapos ang kanilang scholars sa kolehiyo upang makapasok agad sa trabaho. Sa kabila ng frustration na naranasan ni Mario, may awa rin ang may kapal na may pilantropo na nagtulong sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sila Sir D at Ma'am C ang kanyang pangalawang mga magulang na nagmamahal sa kanya bilang ampon na anak. Taos-pusong nagpasalamat si Mario at ang kanyang mga magulang sa may kapal kay Sir D at kay Ma'am C ng kanilang tulong. Kahit tapos na si Mario sa pag-aral at nakapasok na sa trabaho, umuwi pa rin siya sa bahay nila Sir D every other weekend, nagdadala ng pasalubong at mga groceries at tumutulong sa lahat ng gawaing pambahay ni Ma'am C. Masaya rin sila, Sir D at Ma'am C, dahil mabait at matulungin si Mario na nagmamahal rin sa kanila bilang ikalawang mga magulang niya. Hanggang dito na lang, Tita Regine, at sana magandang leksyon naman ang nakuha ng kasamahan ko. Maraming salamat sa pagbasa mo at sana palaging mabuti ang kalagayan mo. More power to your program and may the good Lord always bless you and your family, ang nagmamahal in B ng probinsya ng Iloilo. Justice prevailed. Alright? Sa ulihigin man, no? Kung alam mo na wala kang kasalanan. Wow, nagtagalog naman, kuya. Anyway, kung kabalo ka, no? Ay kasala. And then, mangibabaw, kag mangibabaw gid ang kamatuoran. And for being good, damo nga mga tao ang willing nga magbulig sa tao nga may maayo nga kabubuton, honest, and can be trusted, and especially if mabalaan, no, nga ti daw may injustice nga ginhimo sa iya. But anyway, these are the good people nga nagbuligid sa iya kay ginsugid niya, gin-share niya kung ano gid bala ang kamatuoran. Gid man, no? I am sure may mga ara dira, mga ginikanan, mga estudyante nga daw mo man sini ang inagyan nga feeling nila they were denied of their right, and at the same time injustice was done sa ila. But anyway, kung you remain good and kaayo lang gihapon, no, ang imo nga ginapakita, you would be rewarded of your goodness. See, kay ginshare ni Mario ang iyang mga inagyan gali. At first hindi man siya tani luyag, no, even ipabalo sa iyang mga ginikanan, but after sharing dito na nag-pour in ang mga help because siguro nakita nila ka very deserving nga bata si Mario, kag hindi gid manami ang ginhimo dito sa iya. But anyway, since transfer siya, so gitagaan siya isang special award in academic excellence. Kung alam ka, ma-shine ka gid na yan, no matter what happens, and bisan diin ka lang nga ihaboy. Okay? So we're very happy nga in the long run, daw nakuha gid ni Mario ang hustisya sa ginhimo sa iya, and at the same time, it paved the way, no? Para nga maka-eskwela siya sa kolehiyo, para nga makakita siya sa mga angels nga amugid ang nagbulig sa iya in the persons of Sir D and Ma'am C. Thank you gid sa gin-share mo nga ini sa amon sa sining hapon in B sang probinsya sang Iloilo. Panabalikan nato ng iban pa nga mga istorya. Up next, Lola Tiray story diri sa KLP
Oras naton, it is now 31 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa... Tita, diri sa kahapon lamang program, ari ang sulat ni Lola Tiray. Hello, tita. Kumusta lang sa imo? Kag sa tanan nga katapos ang KLP, nga nagapamati sa programa mo. Tita, nadula ako sa makadali sa KLP. Tani, mail ko na ang sulat ko sa first week sa October o galing napatay ang manghod ko sa October 2. Tita, naalang-alang ako, masako kami, siling ko, tapuson ko lang, hasta malubong. Balang tita, ako ang subang, kag wala na si tatay kag nanay. Kag ako na lang ang nagaubay sa akong mga utod. Naglubong kami sa October 28, nagapasalamat gid ako nga natapos na. Ikaapat ko ina tita nga manghod. Amo ina ang gamay nga bata ni nanay, sang didto kami sa Negros, nga nagabantay pa ako sang amo. Sa subong, medyo matawhay na ako. Tita, nagapamati ako permi sa KLP, kag nagapasalamat gid ako sa KLP lovers, mga utod ko sa kahanginan, sa pagtamyaw ninyo sa akon. Manami nga pamatian KLP lovers ko, nga wala ninyo malipatan si Lola Tiray. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Tita, ara ang kasugpon sang sulat ko. My dearest, Tita Richie. Tita, kumusta lang? Maayong hapon sa imo kasi tanan nga nagapamati sa Bombo Radio sa programa Kahapon Lamang. Ini nga programa mo, tita, kalingawan sa nagapamati. Kag maayo ini sa may problema, sa may masakit, nga daw hindi malipatan ang nabatsyagan sa kalawasan. Kagbisan makadali lang oras, malingaw sila. Kung makapamati sang imo ginabasa nga kasaysayan sang mga KLP lovers. Tita, ang tag sa katawo, may ginhatag ang aton mahal nga Diyos nga kapalaran, kag dalan nga amo ang aton ginausoy, samtang kita nagakabuhi sa gintugan niya nga kalibutan. Kung anuman ang ara sa aton, maayo man o kung malain, iya ina sang mahal nga Diyos kabubuton. Kag wala sang may makabalibad, kundi batunon ang tanan.
Tita, nagakontento lang ako sang ara sa akon. Wala na ako nagapangita sang wala. Kay may gintiga na gid ang mahal nga Diyos sa ulihi. Basta ang pagsalig, pagpangamuyo, kag pagtuo sa aton Ginoong Heso Kristo, nga amo ang aton manluluwas, ara gid. Ara ang bugay niya, basta matutom ang pagpangamuyo kag pagsalig. Kag ang maayo pagid, magpangabudlay kita sa matinlo nga paagi nga ginpatuluan sang balhasta. Sigurado, ara gid ang matuod nga blessing sang aton mahal nga Dios. Tita, ari naman ang part 4 nga story ko. Samtang nagapangabuhi kami ni M, may isa na kami kabata nga lalaki. Maayo ang pagdumala niya sang amon nga pangabuhi. Wala siya nagasugo sa akon nga mag-obra. Kag ako na lang ang nagahimo kung anong akon obrahon. Tita, bisan diin lang ako magkadto, ang makakita sa ako nagasiling. Nakabata pa sa akon, may bana na ako. Nahuya na gani ako magsagad lagaw, sagad lakat. Siling ko, ikaw gid ang kabangdanan nga ginahikayan ako sa mga tawo kag paryente mo nga bata pa sa akon. Siling ko, basi nag-isip ang paryente mo ha nga ako gid ang nagpangita ideya nga pamanahon ta. Imo bala ini kagustuhan, wala ako. Bautita, nagakadlaw lang si M. Siling na pa, bay lang sila daya, wala na labot sila sa pangabuhi ta. Ang edad ko, tita, 17 years old, pagkasal sa amon. Nagbata ako sa panganay namon, 18 years old. Hasta nga nakaedad ang bata ko sang 4 years old. May edad na ako, tita, nga ang bata pa ang pagtulok nila sa akon. Wala na ako nagalagaw. Sa balay na lang ako nagatiner. Kag maayo pa, makapananom pa ako. Ang balay namon, tita, nagalibot ang ulutanon. Mahilig ako magtanom sang bulak. Ang paborito ko, roses. Sari-sari nga bulak ang tanom ko. Ginaarado ni M ang libot ka balay namon. Gintamnan ko kakamote kag yellow, kasaba, tanan lang tita nga kararuton ginatanom ko. So patindugan ni M sang palapala no para tamnan kapatola, kalubay, kalabasa kag margoso. Tanan tita nga ulutanon ara sa lagwerta ko. Ginabuligan ako ni M katanom. Nagtanom ako kamani isa ka rayna, tita porte kadamo ang unod. Hasta ang kamote damo man tisling ni M tianon mo na. Hindi mabatas kakaon. Why, mantita sa do ginabaligya, ginapanghatag ko lang kung may magkadto sa balay. Sa ulihi, wala na ako magpananom sang kararuton. Kagamay na lang ang tanom ko nga ulutanon. Ang subang ko, 5 katuig. Daw maluya naman ang lawas ko, wala kaabot ang monthly period ko. Nagaproblema ako, tita. Halos tanan nga pagkaon, mabaho. Kag nagaamat-amat lang dula ang gana ko sa pagkaon. Wala ako magsugid kay M. Magtigaang ako, may ara nga hilaw, may ara man nga batok, kay nagapalayo ako. Ang usbong katinigaang ay dumasuka ako, parte kabaho, kag ang tanan nga linuto, karne, baboy, isda, baho. Dumguluwa ang tinai ko kasuka. Wala ako sang kinaon, hilaw lang nga bayabas. Ang kanon gamay lang, kag magbugnaw nga wala sang baho. Natingala si M, nga ang kanon, kung hindi hilaw, batok. Tisiling ko, sugod karon, ikaw na ang magtigang, magluto sang sudan mo, kay hindi ako kaantos ka mga baho. Wala man siya nagreklamo. Sang ulihi, napanilaga na ako nga nagasagad katulog, namangkot, anong ginabatsyag mo? Sabat ko, sige halang obra mo arado sa adlaw, arado sa gabi, para mapatay ako. So pagkabati na tita, nagsagad lang kakadlaw. Gali, naisahan na ako. Balantita, nagka-calendar kami. Wala sang una sang bulong para hindi magbata. Sang hapon, mga 3:00, nagpamasyar ang pakaisa ni M. Tagon ko lang kay Didi. So nagadala siya sang 2 ka bulan.
Ginhagad na ako nga manguha ka santol sa bukid. Damo ko no, kag dalag ko. Nag-upod ako. Wala si M, nag-aarado sa talamnan, bago lang maghuraw ang ulan. Siling na, soksok ka sa dilargo, kay damo si it sa dalan. Ang dilargo ni Nono nga madamol, para hindi kadulot ang siit. Tinaglakat kami, ginbilin ko ang bata ko sa ila, kanday mama. Tita malayo, naglakat kami, doon nahadlok ako, kay masiot ang dalan. Nanaog kami sa sapa, kay nagpairaya. Nakaabot kami sa santol, nalantaw ko, damo gidman, kag dalag ko. Tita madulom, kay damo kahoy kag kawayan. Si Didi namulot anay, kay daw makao na gid siya. Pero ako, gusto ko bag-o nga puksi, ti wala ako yang magpamulot. Sa puno ka santol, may bato nga ginatungtungan, kung magsaka, dako nga bato. To dra ka matungtong kung magsaka ka. Dason, may bato pagid nga slide nga nagatangkas. Ara gid sa puno ka santol, nga kung linglingon, medyo madalom. Siling ko kay Didi, dali, masaka na kita. Sabat na, una ka lang. Pagtungtong ko sa bato nga masaka na, doon may naglabay sa panulo ko, ang sanag nga daw baga kauling. Way ko ato ginsapak, kayang isip ko sa santol nga makaon. Si Didi wala pa kasaka. Sang-ara na ako sa tunga-tunga ka santol, nagatindog ako sa sanga, to iti ko malipatan ang nakita ko. Dason gusto ko nga lantawon kung ano ang nagakilan sa idalom ka bato. Ang isip ko, basi bulawan. So wala ako kapanguha santol. Nagpanaog ako tita, kag magtungtong sa bato. Ginlingling ko, ara gihapon ang nagakilan. Do medyo buho ina tita nga maligwa, kag damo darag kakahoy, lapit lang sa akon. Siling ko, ano ini man? Nga ang nagasiga kag nagakilan? Dugay patita ang lingling ko. Sa ulihi, nagkuha ako sang kahoy, daw butkon kabata kadako, gintuslok-tuslok ko tita ang nagakilan. Do nagaumpok-umpok ang kahoy kag madanlog. Sige gid ang tuslok-tuslok ko. Abi mo tita, ginatulok ko, nagaamat-amat hulag ang nagakilan. Dason, do nagahulag na ang darag kakahoy. Pagkakita ko nga nagahulag ang tabon sa lawas kasapat, nagdalagan ako. Ginbayaan ko si Didi nga ara lang sa pihak ka bato nga may sapat. Nagsinggit ako sa iya, Didi, dali, balik dali palagyo ka dira. Balik. So sa makita ako ni Didi nga nagdalagan man siya sunod sa akon. So nagapamangkot siya kung anong nakita ko. Tisabat ko, hipos, dalagan lang. Sa sapa na kami nagadalagan, palumbaanay kami kadalagan. Pag-abot namon sa dalan, nagdumugay kami. Kung mauna siya tita, ginahawiran ko ang bayo na. Kag kung ako naman ang mauna, ginahawiran naman ang bayo ko. Hindi na kami tita kadalagan, kundi nagadumugay do lang kami. Natumba kami sa dalan, hindi ko siya pagbuhian. Ang dalan tita makitid, kag nagakatiphag kung mag-ulan. Nahulog kami nga duha, kadinumugay sa pilas. Mayo lang, nagsangat kami sa puno kakahoy. Magtimbang tita, mataas. Ang sa ubos ang nahulugan namon, suba, kag may linaw nga madalan. Didto na kami sa pilas. Kung magsaka siya, ginahawiran ko. Tinagakadagdag siya. Kung ako naman ang magsaka, ginawira naman ako. Halos hawiray na lang ang ginahimo namon. Siling ni Didi, mauna ako saka, kag dawaton ta ikaw. Do hindi ako magpasugot, kay basi bayaan na ako. Siling ko, basta hindi mo ako pagbayaan, ha? Sabat na huo, hindi ta pagbayaan. Siling ko, bayaan mo gani ako, isugid ta ka kay nuno mo. Pero tita, wala kami nagagahod. Wala gid ako masisugid. Ginapahipos ko siya. Sobra ang kahadlok ko, basi lagson kami kasapat.
Nagsaka si Didi. Gintibong ko ang buli na para makasaka sa dalan. Tapos nagpanghawid siya sa kahoy, kagintunto na ang isa katiil na para may kaptan ako. Kaginbutong na ang kamot ko, hasta tita, nakasaka ako. Malapit pa ang santol sa nahulugan namon. Siling ko, dali na, madalagan kita, basi magsunod ang sapat sa aton. Tita, wala na kami nagabulagay, samtang nga nagadalagan. Ginadapit na ako, kay mahinay na ako magdalagan. Ay gali tita, ang dilargo ko nagakaluslos, kay halog ang dilargo ni M. Ginhigtan ko kaburi ang hawak, nagkalabugto na kadalagan. Tisiling ni Didi, batakaan na yung dilargo mo. Ara na ang sakang sa tuhod mo. Amo ina nga mahinay ka magdalagan. Ti ambo tita, wala na ako yakabalo kung ano ang sitwasyon ko. Pagabot namon sa mayor nga dalan, siling ko sa iya, mapahuway kita, dumalipong ako, puwerte ka hapo. So nagpahuway kami. Sobrang hapo. Siling na, anong nakita mo? Sabat ko, ambot ko na anong ato nga sapat, nagakilan nga daw baga sa idalom ka ba to? Siling na, manog siguro. Ti hindi man ina, basta nagakatulog. Siling ko balaan mo, gintuslok-tuslok ko kakahoy. Daso nakita ko nga nagahulag, kagdak ko ang tinumpukan. Siling na, nga gintuslok mo gidhaw. Delikado, mayo lang wala kita ginlagas. Nangakig ang manog nga ato, kay gintandog mo ang lawas na. Siling na abi ko mga tawo sa talon, kay makahaladlok. Tita sa maumpawa na kami. Natalupang danamon, nga wala na ang kalo kag tsinelas namon. Nagkalawigit. Ang lawas namon, daw baboy nga nakatubog sa lutak. Mapula pa nga lutak, kag napuno ang amon lawas. Nagsagad kami kakadlaw, hasta ang ulo namon napuno kalutak. Maayo ang iya, kay nakakaon ka santol, ako wala gid. Tita, nagpauli kami nga wala sang kalo kag tsinelas. Pagabot namon sa balay, ara ang bana ni Didi nagsugat sa iya. Natingala sila ni M nga mahigko ang lawas namon. Namangkot ang bana ni Didi kung diin kami maghalin nga hapon na. Ako nagsaka kag nagkuha kabayo kag habon, kag magdalagan sa suba. Lapit lang tita ang balay namon sa suba. Si Didi ang ginpamangkot nila kag nagsugid siya sang naagyan namon nga nagadumugay kami sa dalan kapalagyo. Siling kabana ni Didi, dako gid man dirang manog. Siling nila, hindi na kamo magkadto didto kay delikado. Wala manangakig ang bana ni Didi. Sa baylo, kinadlawan nila kami. Siling nila, kung wala ko gintuslok, hindi ato maghulag. Siling ni M, wala ka madlok, kung ginatuslok mo, kagindingling. Siling ko, primero wala, kay abi ko bulawan. Sa ulihin na lang nga nakita ko nga nagahulag, kulbaan ako. Tita, ang ulo gali ka manog, ara sa tunga. Ginabalulunan kalawas, kay nagatindog ko no. Ambot, wala man ako kakita sang ulo na. Ang ginatulok ko lang, ang nagakilan nga baga, ay basi mataya ato. So abi ko tita, bulawan ang nagasiga, kay madulom sa idalom ka bato. Kung nabandaan ko lang nga manog ato, bisan hindi pa ako katilaw ka santol, hindi ako magkadto dito. Bunaluoy si M sa akon, tagpaluya ang lawas ko. Siling na, kung naghambal ka lang nga makaon ka sang santol, nanguha ako. Pagkaaga, dulong pa siya naglakat. Nakita na ang mga kalo kag tsinelas sa nahulugan namon. Kinulbaan si M, siling na, swerte lang ninyo, kay nagsangat kamo sa puno kakahoy. Pero kung wala, diretso kamo sa linaw nga madalom. Pagkaaga, nagpahilot si Didi sa paltera. Nagsakit ang busong na. Pagpauli ni M, damo ang dala ng santol. Upod sila kabana ni Didi. Ginbuliga nila pangita ang manog, wala makita. Kagdamo na sadto ang nakakita. Tita daw galon siguro kadako. Sa ulihi, ginkaingin ang lugar nga ato.
para hindi pag-estaran ka manog. Tira siling sa mga tigulang, kung dako na ang manog, hindi magtiner sa bukid. Nagabantay sila sa madamol nga ulan, hasta magbaha sang madalom, kag magpaanod sa baha, hasta makalambot sa baybay. Siguro tita, nakapauli na sa dagat ang manog nga ato, kay wala na makita. Samtang nagaarado si M sang talamnan, nagasagod pagid siya kapaho. Ginabuok lang ina, ginapaasuhan para mamunga. Sa una, wala pa sang bulong para pabulak, ginadabukan lang. Kada adlaw, ara kami sa paho. Hasta nga nagapamunga na. Pagpauli namon sang hapon, may nakita ako nga saging nga ginabaligya sa tiyangge. Manami tita ang pagkaluto. Nagpauli lang kami, wala ako magsugid kay M nga nagustuhan ko atong saging. Tita, may saging sa balay, damo, wala man ako nagakaon. Tita, mga 3 na kabulan ang pagbusong ko. Sang gabi, hindi madula sa pensar ko ang nakita ko nga saging. Hindi ako katulog sagad panungdong. Pagkaaga, naglakat ako sa tiyangge. Maayo tita, kay ara pang saging, ginbakal ko. 5 pesos. Pagkakuha ko, sa dalan pa lang, ginkaon ko na. Ang mga kapid man lang tita ang ginkaon ko. 2 ka pares, bali 4 ka bilog. Ang mga kapid tita, amo ang naluyagan ko. Pag-abot ko sa balay, ginhatag ko sa bata ko ang nabilin. Siling ni M, kadamo sang saging mo, nagbakal ka pa? Sabat ko, hindi, manami ang aton saging. Hindi ko mapunggan kung ano ang nagustuhan ko, tita. Ang paho ni M, dalag ko na ang bunga. Kada adlaw, ara kami kabata ko nga nagabantay. Ginatinluan ko palibot, ginasilhigan, kag tipunon ang mga dagas, kag dalhon sa unhan. Tapos obra ko, mapungko ako, kag magtulog, permi lang ako ginatuyo. Samtang nga nagapungko ako, kulpi lang, naghangin, mabaskog. Ginatangla ko ang mga paho, dumabali ang sanga. Nagpasalipod kami kabata ko sa puno para hindi kami mahulugan sa mga bunga. Sang wala na ang hangin, nagbalik ako sa ginapungkuan ko. May nakita ako tita, nga kapid ang bunga, parehas ang kadalag ko nila. Kagamo na lang ato ang sagad ko kalantaw. Nagapalibog ako kung paano ko makuha kay mataas. Madali na lang duguson ng paho kay gulang na, manami ang duag kay medyo abuhon na. Sang gabi, hindi ako katulog, nga amo lang ang sa pensar ko. Pagkaaga, balik naman kami kabata ko. Ginalantaw kung paano makuha kay mataas. Nangita ako tita sang kawayan, kaginsugpon para lang malambot. Dugay ko pa nga singit, hasta nahulog. Siling ko, ay salamat, nahulog. Tita, manami isang ila pagkapid, palarehas. Ginugasan ko sa sapa, do nagalaway na ako. Nagpungko ako sa idalom kapaho, kag tuduhan kakaon. Hasta panit, ubos ko. Wala man tita sang asin, kanamit gid sang kaon ko. Kaupaya, panamkon kaya daan. So sa nakaon ko tita ang kapid, ay wala na ako gana magkaon. Kiporte ka aslom. So nag-4 na kabulan ang pagbusong ko. Nabatyagan ko tita, nga nagdako, kag may nagakibo sa kilid ko magtimbang kun kaagahon. Nakulbaan ako, siling ko ano iniman, nga daw damo ang nagahulag sa busong ko. Nagpa-prenatal ako, way man kabalo ang midwife. Siling niya, nagabalabag lang ang bata, kag maliso lang ina kung sa sunod nga bulan. Pero ako tita, nabatyagan ko gid nga 2 ang bata. Sang bulan sang April, season kalumboy. Sa ugsaran namon, may lumboy, dalag ko ang bunga kag mga luto na. Kada udto, nagapungko ako sa balko namon, ginalantaw ko ang isa ka sanga, halos bunga lang, manami nga tulukon, kag kadalag ko gid. Sa adlaw-adlaw ko tita nga lantaw sang lumboy, kag wala man ako gana magkaon.
Nga tita nga do gusto ko kuhaon ng isa ka sanga nga napuno ka bunga kag dalag ko. Ang isip ko, pabay, ida, hindi, kung man nagustuhan ina, wala man ako nagakaon. Sa ngulihi, kung ginasugo, git ako nga masaka. Nagdala ako ka balde, kag magsaka sa lumboy. Ara na ako sa ibabaw ka lumboy, ginbali ko ang sanga nga naluyagan ko, kag isulod sa balde. Mahapos nga sa kaon. Tita nalipay na ako, kay nakuha ko na. Nagpaanaog na ako, nagkapot ako sa sanga, kag nagkupo sa lawas kalumboy. Ang ginkaptan ko gali nga sanga, gabok, nabali, kag nahulog ako. Mga duha ka dupa ang nahulugan ko. Tita do nagdulom ang panulok ko, pero nagpakabako did ako. Nagpahimunong ako anay, hasta nagbalik ang puwersa ko. Hala, kay nagabusong siya 4 months. Naulog siya sa puno ng lumboy. Ano ang natabo sa iyang ginabusong? Wala man bala siya na ano? Okay man ang mga babies? Or babies gid man bala? Or baby lang? Ang sulod sa iyang tiyan. Hibalaon nato ni na, hindi tagid matapos today ang sulat ni Lola Tiray. So pabusan ta ini, kag tapuson tagid siya boss. Dali lang gid kay. Tandaan ko lang ha, where I left off. Okay, sige. Alright. So mga kabombo, dapat was ha, you should not miss. Kung ano pagid ang mga nagkalatabo, diri sa kay Lola Tiray, samtang nga nagabusong siya, ngang hilig niya kaunon, mga kapid. Kag do feeling niya, daw hindi lang isa ang sulod sa iyang tiyan. Duha gid man bala. Baloon nato nina, ha? And then nahulog sa puno sang lumboy. 4 months nga nagabusong. Oh my God. Ibaloon nato, nakasugpon sa iyang istorya tomorrow. For the meantime, keep on sending your stories diri sa kahapon lamang program. Sa mga wala pa naka-join, I am inviting you magpadala man, mag-share sa inyong mga istorya. Email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nyo isulat ninyo ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Opdanay gid liwat naman. Buwas, ha? Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow. Good afternoon and God bless.